Noong 15 taon ako, alam ko na ako ay nasa ospital, na napagpalit na anak ng pamilyang Tang. Noong taong iyon, ginugol ko ang buong bakasyon, na umaasang ang aking tunay na mga magulang ay makakapag-uwi sa akin. Noong 25 taon ako, pumasok ako sa malaking pintuan ng pamilya Tang. Ngunit ako ay hindi na kailangan ng pagmamahal at pag-aalaga ng mga magulang. Si Xiaoyu, kahit na bumalik si Wan Yin, ikaw pa rin ang anak na babae ng mama. Siya ang pinakamamahal ng mama. Ikaw na talaga. Magandang gabi. Sa wakas nakabalik ka na, mama at papa. Matagal na nilang hinihintay ang pagbabalik mo ng 10 taon. Magandang gabi, sa wakas nakabalik ka na. Ito ang iyong nakababatang kapatid na si Tang Yao. Ito si Xiu. Mukhang, ang aking tunay na magulang ay nakaramdam ng kaunting pagkakasala sa akin. At ang aking nakababatang kapatid. At yung taong nag-angkin sa akin. Sa loob ng 25 taon. Ngunit hindi ako tinatanggap. Napakabuti. Kami ay isang pamilya. Sa wakas ay nagkaisa na. Sisi ko dahil sa aking kalusugan. Na nagdulot sa aking mga magulang at kay Wan Yin, na matagal na naghintay para magkaisa. Xiaoyu, paano mo naman ito masisisi? Huwag mo ring sisihin si Xiu, Wan Yin. Hindi maganda ang kanyang kalusugan. Ang hindi pagkuha sa iyo ay desisyon namin. Natakot lang kami para sa kanya. Baka siya ay mabuli. Ganun ba? Kaya, pinanatili niyo ako sa pamilya ni Li ng 525 taon. Dahil malakas ang katawan ko. Para mapalitan siya. Doon sa loob ng 525 taon. Sa isang buhay na mas masahol pa sa hayop. Huling paalam. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na agawin ang iyong pagkatao. Gusto mo bang saktan mo ako? Saktan mo ako para makabawi ka. Hindi mo kasalanan na naipagpalit ka. Wala kang dapat ipagpaumanhin sa sinuman. Talaga? Ganoon ba? Naipadala sa maling bata. Kasalanan ko ito. Hindi. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Iyo. Walang sinuman ang may kasalanan sa bagay na ito. Ikaw at si Xiaoyu. Pareho kayong mga anak ng pamilya namin ang Tang. Ang ibig mong sabihin ay, kailangan siyang iwan. Huling salita. Si Xiu ang aming naging kasama mula pagkabata. Lumaki kaming magkasama. Paano namin siya papayagang umalis? Ikaw, siguro hindi ka naman mag-inarte, di ba? Sige na. Lang. Kung may oras ka, tandaan mong bumalik at tingnan. Si Wang Mei at Li Dayong. Nababalisa sila sa'yo. Kung may oras ka, tandaan mong bumalik at tingnan. Si Wang Mei at Li Dayong. Nababalisa sila sa'yo. Tang Wan Yin, anong ibig mong sabihin? Sino ang hindi nakakaalam na ang pamilyang iyon ay may pagkiling sa lalaki? Masama at walang hiya. Pinapabalik mo ang ate ko. Gusto mo bang mapahamak siya? Kaya pala, alam niyo ba kung ano ang ugali ng pamilya Li? Anong klaseng asal sila? Akala ko. Hindi niyo alam. Wan Yin, si Tang Yao ay nagmamalasakit lang kay Xiu. Kaya siya nagmamadali. May mali ba sa sinasabi ko? Nakikita kong siya ay masama. Hindi matanggap na maayos ang buhay ng kapatid ko. Pinapabalik ko lang siya. Para makita ang kanyang tunay na mga magulang. Bakit ka sobrang nagagalit? Nasa bahay ko siya. Nakatira ng 25 taon. Buhay ng isang dalagang mayaman na walang alalahanin. At ako ay nasa bahay niya. Mahigit 25 taon na. Sa isang buhay na mas masahol pa sa hayop. Ngayon, gusto ko lang siyang bumalik at tingnan ang kanyang tunay na magulang. Sa huli, kayo ang tunay na pamilya. Isang pamilya na may ugnayang dugo. Ako, lalo na, ang aking tunay na mga magulang. Ngayon ay ayaw iwanan ang ampon na ito. At nais pang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanya. Nasa kanilang pangangalaga pa rin siya. Dito sa bahay ng aking kapatid na babae. Dapat dito nakatira ang ate ko. Hindi siya tunay na ampon. Wan Yin. Simula nang malaman ni Xiaoyu 10 taon na ang nakalipas, na hindi siya ang anak namin. Labis siyang nalungkot. Dahil dito nagkasakit pa siya. Halos mawala na siya. Huwag mo na siyang pagtalunan, okay? Kung may sisihin ka, sisihin mo na lang si Mama. Si Mama ang nagpasakit sa'yo sa labas. Anong klaseng sakit? Ang kayang magtagal ng 10 taon. Ayaw niyong alagaan ang mga babae na may sakit. Pero kaya niyong iwanan ang sariling anak na babae ko. Naghihirap sa bukirin. Mas mabuti pang mamatay. Tang Wan Yin, wala ka na bang katapusan? Hindi ba't ito ay maliit na bagay? Paulit-ulit na sinasabi mo na ito. Nandito na ang mga magulang mo para kunin ka. Ano pa ang gusto mo? Na. Kaya, ako ang panganay na babae ng pamilyang ito. Hindi ba? Sumasang-ayon akong manatili siya. Ito na ang pinakamalaking pagkompromiso ko. Ngunit tungkol sa katayuan. Nais kong maging malinaw. Kung mas gusto niyo pa rin ang anak na pinalaki
Sige, aalis na ako. Papayan, garantisado ko. Kahit na iwan namin si Shayu, hindi namin kayo pababayaan. Ikaw ang pinakamalaking anak ng Tang. Totoo nga. Basta maipakita ng tama ang mga sugat, agad silang makakaramdam ng guilt. Sa katunayan, mas madaling makaramdam ng simpatya ang tao. Sa mga mahihina. Tatay, tumahimik ka. Wan Yin, alam ni Mama ang isinulat mo sa iyong talaarawan, na gusto mo ng pink na kwarto ng prinsesa. Ito lahat ay inihanda ni Mama, para sa iyo. Tingnan mo, gusto mo ba? Wan Yin, anong ginagawa mo? Hindi ba't paborito mo ang kulay rosas? Nasa diary mo. Iyon ay diary ng 12 taon. Simula nang malaman ko na hindi ako pwedeng maging prinsesa. Kailangan ko na lang mamuhay sa maruming impyerno. Hindi ko na gusto iyon. Lahat ng kulay rosas. Ayaw ko ng lahat ng ito. Kaya, tatay, maaari ko bang palitan ang lahat ng kulay rosas? Lahat. Tang Wan Yin, huwag kang maging walang utang na loob. Ang mga bagay na ito, gaano katagal maghahanda si nanay? Sabi mo, itapon mo na lang agad. Hindi ko alam. Huling salita. Sa tingin ni nanay, sobrang dami ng kulang niya sa'yo. Gusto niyang mapawi ang pagkukulang niya. Hindi niya inasahan. Sisiwain ang lahat sa nanay, dahil hindi siya nagtanong sa iyo ng maaga. Wan Yin. Nagsisisi ang nanay dahil hindi siya agad nakahanap sa iyo. Kaya't inihanda niya ang mga ito. Kahit na hindi mo gusto. Hindi mo dapat ganito ang pagtrato. Puhunan ng puso ng nanay ito. Hindi ko kailangan. Huwag kang magpanggap na. May utang kami sa'yo. Nagkamali ang pag ako sa'yo. Hindi naman namin kasalanan. Kaya, ako na ang sisihin. Yun. Kasalanan ko. Hindi ako ang nagpabili. Na mali ang yakap nila sa akin at kay Tang Xiu. Hindi rin ako ang pumigil sa inyo. Na huwag kayong pumunta sa akin. At hindi rin ako ang nagpagawa. Na gawing ganito ang kwarto. Lalo na't gusto ko lang ipahayag ang sarili kong opinyon. Tatay, sa bahay na ito, hindi ba ako pwedeng magpahayag ng sarili kong opinyon? Siyempre, pwede. Ayaw ko ng kulay rosas. Maaari bang palitan ito? Agad akong magpapapalit para sa iyo. Tang Wan Yin, ikaw ay isang salot. Ito pa lang ang unang araw. Pinagulo mo na ang bahay. Ng mga magulang, hindi ka dapat bumalik sa akin. Mukhang hindi ako tinatanggap ng tunay kong kapatid na lalaki. Sa halip, tinatrato niya akong parang anak na inampon. At itinuturing akong parang nakababatang kapatid na babae. Na parang tunay na ate. Papa, magpapasya na akong umalis. Kayo at ang inampon na anak. Tao ay isang pamilya. Wakas na. Sapat na. Lahat kayong tumahimik. Wakas na si Wan Yin. Tao ang anak na babae. Sa hinaharap, sino mang mga has magsabi ng ganito muli? Lahat kayo, umalis na. Tatay, buti na lang nandyan ka pa. Ikaw, mukhang, kailangan sa bahay na ito, ng taong mag-aayos ng relasyon. Si Tang Heming lang ang kailangan. Akala ninyo, maghahangad ako ng inyong pagmamahal. Akala ninyo, basta't may kaunting kabayaran. Ako'y magiging mapagpasalamat. Mali kayo. Ang kailangan ko, hindi kailanman pagmamahal. Nakagawa na ako ng desisyon. Napansamantalang mag-aral ng doktorado sa VU. Dahil, may mas mahalaga akong dapat gawin. Wan Yin, ito ang mga dekorasyon na pinili ko para sa iyo. Gusto mo ba? Tang Wan Yin, alam mo ba kung bakit? Ngayon ka lang nakabalik. 10 taon na ang nakalipas. Alam na ng mga magulang, ang tungkol sa'yo. Gusto rin nilang, maibalik ka agad. Pero sila, noong unang beses na umalis,
Nagkaroon ako ng mataas na lagnat na 40 grado at pumasok sa ospital. Noong pangalawang beses, nakinuha ka nila. Nagkaroon ako ng aksidente sa sasakyan. Mula noon, natatakot sila na maaksidente ulit ako. Kaya hindi na nila inisip. Kukunin kita pabalik. Ikaw ay isang babaeng probinsyana na nag-aalaga ng baboy. Wala kang karapatan na maging dalaga ng Tang. Kung ikukumpara kay Tang Wanyin, mas nararapat na tawagin kang Li. Di. Li Zhaodi, nabaliw ka ba? Ikaw. Li Zhaodi, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tang Wanyin, anong balak mo? Bilisan mo, bitawan mo ako. Tang Xiu, nandito tayo sa ika-4 na palapag. Sabihin mo, kung mahulog ka mula rito, mamamatay ka ba? Tang Wanyin, bilisan mong pakawalan mo ako. Kung may mangyari man sa akin, mga magulang ko, hindi ka nila pababayaan. Talaga. E di subukan natin. Kung bibitawan ko ngayon, mapapahamak ka ba? Kung mabangga ka, baka tanungin ng mga magulang. Ang aming pananagutan. Huwag. Huwag. Wanyin, nasaan si Xiaoyu? Hindi ba siya tinawag ka na kumain? Xiaoyu, anong nangyari sa lig mo? Mama, si Wanyin. Nagbibiro lang siya sa akin. Tang Wanyin, bakit ka walang hiya? Bakit na naman niya inaapi ang ate ko? Daddy. Mama, hindi ko siya pinagsamantalahan. Ganito pa ang sugat ng ate ko. At ikaw, aamin pa. Tiyak na galing ka sa probinsya, isang wild na babae. Kahit ang pumatay, nagagawa mo na rin. Huling tunog. Ano ba talaga ang nangyayari? Inaalagaan na kayo ng mga magulang ninyo sa lahat ng paraan. Paano mo magagawa pa ring manakit kay Xiu? Huling tunog. Kakabalik mo lang. Medyo hindi pa sanay si Xiu. Sa pagitan ninyo, mga magkakapatid, dapat magkaintindihan tayo ng maayos. Paano ka naman pwedeng magalit at makipag-away? Dad, ngayon, kailangan siyang turuan ng mabuti. Ngayon pa lang, naglakas loob siyang manakit sa ate ko. Bukas, maglakas loob na siyang manakit sa buong pamilya natin. Dapat talaga, turuan mo siya ng mabuti. Wanyin ah. Kami ng pamilya Tang. Ang pinakaayaw ay ang mangbuli sa mga nakababatang kapatid. Kahit nakakabalik mo lang, kailangan mo pa rin tumanggap ng parusa. Asawa. Sa huli, ang boses na ito ay ating anak na babae. Huwag mo siyang parusahan ng sobra. Kung hindi, parusahan mo siya na hindi makakain sa gabi. Bakit hindi niyo ako tinatanong tungkol sa dahilan? Sinasabi niyo lang ang mga pagkakamali ko. Dahil, sa nakaraang 20 taon, hindi ako nandyan sa tabi niyo. Ganito niyo ako tratuhin. Eh, ano ba talaga ang nangyari? Bakit nasaktan si Xiu? Nakikita ko. Walang balak si Xiu na bumalik sa pamilya Tang. Hindi ganito. Tatay, nanay, Wanyin, siguradong may hindi pagkakaintindihan. Katatapos ko lang. Akala ko para sa pagtanggap kay Wanyin. Ganun ba? Ah, ganun pala. Ito pala ang iyong seremonya ng pagtanggap. Sa totoo lang, 10 taon na ang nakalipas. Alam na ng mga magulang mo. Ang tungkol sa'yo, gusto rin nilang maibalik ka agad. Pero noong una silang umalis, naka-high fever ako ng 40. Pagsok sa ospital. Noong pangalawang, pagsundo nila sa iyo, nabangga ako. Mula noon, natakot sila na baka mangyari ulit sa akin. Kaya hindi na nila naisip pang bawiin ka. Isa kang babay na taga-probinsya na nag-aalaga ng baboy. Wala kang karapatang magmalaki bilang anak na babae ng pamilya Tang. Kaysa kay Tang Wanyin. Sa tingin ko mas dapat tawagin mong Li Zhao Di. Nalaman ko. Dito pala ang pagtanggap na seremonya. Ito ang pagbubukas ng aking sugat. Paglapastangan sa aking dangal. Akala ko, pinapahiya niya ako. Kaya nga ako. Xiaoyu, sino ang nagsabi sa'yo niyan? Si Xiaoyu hindi siguro ganito magsalita. Sinasadya kong sabihin ito. Tama ba?
Siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Wan Yin, huwag ka nang magalit ng ganito. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako. Pagbalik ni Wan Yin, ayaw na sa akin si Papa at Mama. Ako lang naman. Tingnan mo, ang bait-bait nating anak na babae. Paano niya magagawang sadyang? Sabi ang mga bagay na iyon. Kahit na ganoon, hindi mo rin dapat sabihin yan, Wan Yin. Wan Yin, lahat ng ito ay kasalanan ko. Patawarin mo na ako. Tama ang sinabi ng ate ko. Isa siyang batang babae mula sa probinsya. Wala siyang karapatang manirahan sa tahanan ng mga Tang. Hindi siya karapat-dapat na manirahan sa tahanan ng pamilya Tang. Tang Yao, ganito ba ang tono mo sa kapatid mo? Tama ba? Tatay, Yao, sinasabi ko ito para sa ikabubuti ko. Wan Yin, pakiusap sana. Huwag mong saktan si Eyo. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Pasensya na. Wang Yin, alam na ni Xiu na nagkamali na siya. Kulang lang siya sa seguridad sa sarili. Huwag na siyang pakialaman. Sige na, okay lang. Kung may hindi ka nasiyahan, pasensya na si Mama sa'yo. Sige na, okay lang ba? Wan Yin, tingnan mo, magkakapatid tayo, di ba? Bakit kailangan pang magpahirap ng ganito? Tama nga. Sila talaga ang tunay na pamilya. Isang tao ay pinapaboran ang anak na babae. Isang tao ay nag-aalala lamang sa danga ng pamilya. Pero ayos lang. Ako, hindi kailanman nangangailangan ng pamilya. Hindi ko ito pinansin. Natatakot lang ako para kay Xiu, na madalas niyang banggitin ang mga bagay na iyon, na magpapaisip sa iba. Na si Xiu ay sinasadya ang mga bagay na iyon, para hindi ako makauwi. Ganun. Hindi lamang, nasasaktan ang reputasyon ni Xiu. Masama rin ito para sa pamilya Tang. Tama ang sinabi ni Wan Yin. Xiu, huwag mo nang ulitin ang mga salitang ito. Mula ngayon. Alaynan, naiintindihan ko na. CJ, kain na tayo. Halika, umupo ka. Xiu, naiinip ka ba ngayon? Kain na agad tayo. Dito na, gabi na. Kumain ka na rin. Gabi na. Kakabalik mo lang sa Haicheng. Wala ka pang masyadong kaibigan, di ba? Tama nga. Bukas, sasama ako sa mga kaibigan ko. Magtipon tayo. Sumama ka rin. Siya ay isang probinsyanong babae. Pupunta sa iyong salusalo. Hindi ba't nakakahiya iyon? Yao, paano mo naman nasabi iyon kay Wan Yin? Wan Yin, sumama ka na rin. Sakto lang. Bukas ay may kasiyahan. Lahat ay mula sa Haicheng. Mga kilalang dalaga. Sakto lang. Makilala natin. Wan Yin, sama ka kay Xiu para makakita ng mas marami. Sige na. Yung mga tao, maubusan din ng oras para makilala. Ayos. Kaya susunod ako sa sinabi ng tatay. Tang Wan Yin, bukas ng gabi, siguradong papakita ko sa'yo ng maayos ang layo natin sa isa't isa. Nalaman ko, ang tanawin na nakikita mula sa mataas. Ganito pala. Ganitong klase ng tanawin. Sobrang gusto ko itong panoorin. At ang ganitong tanawin, sa hinaharap ay para lamang sa akin mamumukadkad. Si Xiu ay sa wakas nandito na. Ang pagtitipon ng ating mga kapatid. Paano magiging kumpleto kung wala si Xiu? Si Xiu ang atin. Reyna ng pagtitipong ito. Mga kaibigan, itong ay ang tunay na anak na babae ng pamilya Tang. Katatapos lang namin, dalhin mula sa probinsya. Tang Wan Yin. Ngayon ay espesyal kong dinala siya para sumali sa pagtitipon. Kailangan niyo siyang pagtanggap ng maayos. Magandang pakitunguhan siya. Hindi ko inakalang, anak ni Uncle Tang at Aunt Tang ay isang probinsyana. Kung ikukumpara kay Xiu namin, malayo ang lalayo. Kahit nakamag-anak pa sila, ano pa rin. Kahit na siya ang tunay na anak ng Tang. Isa lang siyang babaeng walang halaga. Tayo ang tunay na, mga dalagang may pinag-aralan. Si Xiu, napakabait mo naman. Sa mga ganitong mga taong punong-puno ng kahirapan. Gusto mo pa bang dalhin siya sa salusalo? Sino ang nagsabi sa inyo? Ako ang nagdala sa kanya sa salusalo. Dinala ko siya ngayon. Para sa inyo. Para mag-enjoy.
Ngayon, ang tema ng ating salu-salo ay manika. Ngayon, ang tema ng ating pagtitipon ay manika. Kahit na mahirap, pero maganda naman ang hitsura. Tugma sa katangian ng isang manika. Siguro hindi mo pa alam. Ano ang ibig sabihin ng manika? Manika. Ibig sabihin ay walang kaluluwa. Nasa atin ang kontrol. Pinapapagdapa ka namin at pinapagawa kang tumahol na parang aso. Kailangan mong magpagdapa at tumahol na parang aso. Pinapagawa ka naming maghubad sa harap ng iba. Kailangan mong maghubad sa harap ng iba. Ngayon, lumuhod ka. Bakit ka tumatawa? Sinabi kong lumuhod ka. Hindi mo ba naiintindihan? Manika. Simula pagkabata, hindi ako naglaro ng manika. Hindi ko alam kung paano laruin ang manika. Mas mabuti pa na ikaw ang magpakita. Tulungan mo akong ipakita. Ano ka ba? Naisip mong ipakita ko sa'yo. Ang makasama mo bilang laruan ay dahil sa pabor ni Xiu. Kung hindi ka pa rin luluhod, hindi ko na ibibigay ang mukha ni Xiu. Naglakas loob kang manakit sa aming salu-salo. Tang Guanyin, ano ang ginagawa mo? May ginawa ba akong mali? Sino ang nag-utos sa'yo na manakit? Sa pagtitipong ito, lahat ay may karapatang manakit sa'yo. Ikaw lang, walang karapatang manakit. Talaga, mukhang. Kailangan mong pag-aralan ng mabuti ang aming mga patakaran. Tang Guanyin, hindi mo ba akalain na dahil sa mga tao ng Tang, na kinuha ka mula sa mahirap na bundok, ay talagang magiging isang phoenix ka na? Makinig ka, ang mga katulad mo, kahit na sa katawan mo, ay may dugo ng mga tao ng Tang. Hindi mo maiiwasan ang iyong pagkatao. Ayaw talaga ng pamilya Tang. Sa iyo, babae. Kung hindi sana umabot ng 10 taon. 10 taon bago pa nila tinanggap. Mas mabuti pang kilalanin mo ang iyong pagkatao. Maging masunurin ka at paglingkuran si Xiu ng maayos. Baka si Xiu ay makapagbigay sa iyo ng isang pagkain mula sa pamilya Tang. Kung hindi, ibabalik ka ni Xiu sa tahanan ng iyong mga magulang at ipaparamdam sa iyo ang sakit ng buhay. Wala namang dahilan talaga. Ngayon, mayroon na. Anong sinasabi mo? Yung mga prinsesang nakatira sa pinakamataas na antas, talagang alam kung paano maglaro ng laruan. Alam ba nila kung paano? Kayo, muling nakakita na ba kayo ng mundong ito? Sa pinakalalim na dilim, ano ang itsura nito? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ng maayos. Impyerno. Ikaw. Babae ka. Narinig ko na ito ang pinakamagandang salu-salo sa lungsod ng dagat at ang nakaupo sa sofa na ito ay ang reyna ng salu-salo na ito. Kaya, ang iyong pwesto bilang reyna ay dapat nang ibigay. Tang Guanyin, alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba, ang mga taong nandito ngayon ay mga anong klaseng tao? Sila ay mga nangunguna sa Haichen. Isang simpleng salita lang, maaaring magdala sa iyo sa mundong ito. Laging nawawala. Hayaan niyo akong mawala. Tang Xiu. At kayo rin. Maliban sa pagtitiwala sa mga magulang at pamilya na nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan, ano pa ang natitira sa inyo? Kundi ang sarili ninyong lakas. Maari ba ninyong makuha ang lahat ng meron kayo ngayon? Nawala na ang mga magulang at ang pamilya ninyo. Kayo ang pinakawalang kwentang. Tang Guanyin. Tang Xiu. Siguradong hindi ka nakakalimot kung ano ang nangyari kagabi, di ba? Huwag. Huwag. Ngayon, sa tingin mo, isa ka pa ring reyna. Mga tanga tulad ninyo. Nakakita na ako ng marami. Ipinanganak na may gintong kutsara. Ngunit hindi alam ang halaga ng gintong kutsara. Kayong lahat. Akala ninyo alam ninyo lahat. Na anumang bagay
matutupad ayon sa gusto ninyo. At ikaw, ay nasa lahat ng ito. Ang pinakawalang kwenta. Sila, hindi bababa sa maihawak ng gintong kutsara. Samantalang ikaw, ay maihawak ng kalawangin na susi. Ngunit iniisip mong ikaw ay may kapangyarihan. Gumagawa ng mga stupidity. At nagmamalaki. Tangwanyin, ikaw na babae. Tumahimik ka na. Tangwanyin, hindi kita pababayaan. Lahat ng nandito ngayon, hindi ka palalampasin. Maghintay ka lang. Alam ko na. Kaya nga, nakatawag na ako ng mga mamamahayag para sa inyo. Para mapag-usapan nila ng maayos. Ang pinaka-elite na pagtitipon ng mga kilalang tao sa Haicheng. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Tumigil na kayo sa pagkuha ng larawan. 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 Tang Shaiyu, ninakaw mo ang akin, na pag-aari sa loob ng 25 taon. Babalik ko ito sa iyo ng unti-unti. Hanggang sa makuha mo muli. Shaiyu, ayos ka lang ba? Nanay, hindi ko rin alam. Bakit niya nagalit si Wan Yin? Hindi lang niya. Sinuntok si Naranan at iba pa. At pati ako. Hinila pa ako sa swimming pool. Naiinis si Xiu dahil sa nangyari. Si Tang Wan Yin, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na api-apihin ang kapatid ko? Ang kapatid ko ay pinalaki ng napakamaingat mula pagkabata. Kahit ang mga magulang namin ay ayaw siyang galawin. Anong karapatan mong galawin siya? Wan Yin, sobra ka na ngayon. Okay lang na api-apihin si Xiu. Si Zheng Luxu, ang panganay ng 3 pamilya. Paano ka pa makakapalag? Ganyan ka kasi. Makakasira tayo sa pamilya ng Tang. Hindi na talaga naiintindihan ang ugnayan sa pamilya at ang mga panganib nito. Isa lang siyang ordinaryong tao. Magdadala lang siya ng problema sa amin. Huling tunog. Kailangan mong magmadali. Humingi ng tawad sa 3 prinsesa. Dagdag pa ang relasyon namin sa Tang pamilya. Siguradong hindi ka nila hahabulin. Kahit nahabulin ka pa nila. Kung sakali mang habulin ka nila, wala na sa akin ang mag-alala. Mama ang tumanggap ng kasalanan para sa iyo. Ang aking tunay na ina, tunay na kapatid na lalaki. Dito ka. Hindi para alagaan ako, kundi para akusahan ako. Nakikita niyo lang si Tang Xiu. Nabasa ang katawan. Pero hindi niya nakita. Ako ay nataponan ng red wine. Late na. Hindi napansin ni nanay kanina. Anong nangyari sa'yo? Nanay, kasalanan ko ito. Rang-rang. Gusto lang nilang magbigay ng alak kay Wan Yin. Hindi nila inasahan na matapon ang baso ng alak at madumihan ang damit ni Wan Yin. Pero kahit ganito, hindi naman siya dapat tumawag ng mamamahayag para kuhanan kami sa aming kahihiyan. Sinabi pa niyang inaapi namin siya. Nanay, kailangan nating pigilan ang mga mamamahayag ngayon din. Kung hindi, ilalabas nila ang nangyari ngayong gabi. Bumagsak ang mga stocks ng 4 na pamilya. Lahat tayo. Hindi naman ito tungkol sa pagdumi ng isang palda. Para sa ganitong maliit na bagay, ihulog mo ang kapatid kong si Rui sa pool. Tang Wan Yin, bakit ang sama mo naman? Ngayon, kunin mo ang mga litrato ng mga mamamahayag at bilhin mo ito para sa akin. Agad na humingi ng tawad sa kapatid ko. Wan Yin, kahit may alitan kayo ni Xiu, hindi mo pa rin dapat sabihin sa mga reporter. Masasaktan tayo sa pamilya Tang nito. Talaga bang wala kayong kaunting utak? Hindi nyo man lang gustong itanong, ano ang nangyari dati? Ano ba talaga ang nangyari? Tang Xiu, nandito ka. Nagsagawa ka na ng maraming pagtitipon. Hindi ko alam. May thesis ba dito? Laro ng manika. Nalaro nyo na ba ulit? Ilang beses na? Laro ng mga manika. Naglalaro na ba kayo? Ng ilang beses? Ngayon, ang tema ng ating pagtitipon ay mga manika. Baka hindi mo pa alam kung ano ang ibig sabihin ng manika. Ang manika ay walang kaluluwa na maaari naming manipulahin. Pinapapaanan ka naming lumuhod at tumahol tulad ng aso. Kailangan mong lumuhod at tumahol tulad ng aso. Pinapapaanan ka naming maghubad sa harap ng lahat. Mukhang kailangan mong matutunan ng mabuti ang aming mga patakaran. Tang Wan Yin, hindi mo ba naiisip na dahil sa pamilya Tang, nahanap ka mula sa mahirap na bundok, ay talagang magiging isang phoenix ka?
Makinig ka. Ang mga katulad mo, kahit anong laman ng katawan mo, naagmula sa dugo ng pamilya Tang, hindi pa rin maaalis ang iyong pagkatao. Ayaw talaga ng pamilya Tang. Sa babae kang ito, kaya hindi ka nila tinanggap agad. Sa loob ng 10 taon, mas mabuting tanggapin mo ng maayos. Kung sino ka talaga, dapat kang magpakumbaba at paglingkuran si Xiaoyu ng mabuti. Baka sakaling bigyan ka ni Xiaoyu ng kahit isang pagkain mula sa pamilya Tang. Kung hindi, ibabalik ka ni Xiaoyu sa bahay ng iyong mga adoptive parents at magiging mas masahol pa ang iyong kalagayan. Xiaoyu, paano niyo magagawa ang ganitong bagay? Hindi, Mama. Ito ay laro lang namin. Gusto lang naming magbiro kay Wan Yin. Nais naming magpatawa. Hindi namin inasahan na si Wan Yin. Laro. Biro. Bakit hindi ko na lang tawagan agad ang mga reporter sa labas para ipalabas nila ang balita tungkol sa laro? Para makita ng lahat kung gaano kaganda ang larong ito. Kung sulit ba itong laruin? O isang biro lang? Huwag na. Huwag mong ilalabas ito. Isa lang itong laro. Bakit kayo takot na takot? Alam niyo ba rin ba na ang larong ito ay maaaring makasama sa buhay? Tang Wan Yin, ano ba ang pakialam mo? Talaga bang naniniwala kang makikinig ang mga mamamahayag sa iyo? Huwag kayong mag-alala lahat. Basta't lumabas ang pamilya namin, ang Tang. Hindi lalabas ang ulat na yon. Hindi ito ilalathala. Ang taas ng kumpiyansa mo. Sige, subukan mo. Subukan mo lang, subukan. Sa syudad ng dagat, walang reporter mula sa kahit anong pahayagan. Ang maglakas loob na makipagkontra sa amin ang pamilya Tang. Pero hindi sila reporter. Mga freelancer na marketing account lang sila. Ano ba ang gusto ng mga marketing account? Sigurado kang alam mo na, di ba? Sa mga nakaraan, ang mga marketing account, magkwento ka lang ng 2 kwento. Kahit anong kwento, pwedeng magdulot ng malaking epekto. Ngayon, may larawan na, may katotohanan na. Tang Wan Yin. Sobrang babae ka talaga. Isang grupo ng mga hangal. Ako. Wan Yin. Tayo ay magkaibigan mula pa sa dati. Huwag naman sanang gawing masyadong mahigpit ang sitwasyon. Sabihin mo lang sa kanila, natanggalin ang mga video, na kinunan ngayon. Ano man ang ipagawa mo sa nanay, ay okay lang. Gabi, kung may hindi ka pa nasisiyahan, ay humihingi ng tawad ang mama. Para kay Xiu. Okay ba? Anong nangyari? Bakit umabot sa ganito? Tatay, lahat sila ay pinipilit akong humingi ng tawad. Tatay, siguradong hindi mo. Ako pipilitin ng walang dahilan. Walang anuman, Yin. Tatay ay tiyak na magdedesisyon para sa iyo. Susunod ay ang tunay na unang eksena. Ano bang nangyayari? Tay, si Wan Yin. Gusto ni Wan Yin na sirain ang pamilya Tang. Tang Himing, kahit na may pagkakasala siya sa akin, bilang kanyang tunay na anak na babae, hindi siya magtatangkang makagalit sa 3 pamilyang ito. Narito upang protektahan ako. Mukhang panahon na upang tapusin ang palabas na ito. Tatay, ako ay taga-Tang. Paano ko naman sisirain ang Tang? Ngunit, ito ang regalo na ibinigay mo sa akin. Nadumihan sila ng mga iyon. Huwag kang mag-alala, Wan Yin. Pag-uwi, bibigyan ka ng tatay ng mas marami. Sige, susundin ko ang tatay. Na huwag makipagtalo sa kanila. Pagsasabihan ko ang mga mamamahayag na huwag ipakalat ang bagay na ito. Sa labas lang, hindi natin sila bibigyan ng aral sa pagkakataong ito. Kung hindi, lalo lang silang magiging mas masahol at makakapagpasimula ng mas malaking gulo. Ibigay na lang natin ito sa tatay para ayusin. Mukhang nakuha na ni Tang Heming ang gusto niya. Huling salita, naayos na ang problema. Uwi na tayo. Huling salita, naayos na ang problema. Uwi na tayo. Tang Xiu, tingnan mo naman ang ginawa mo ngayon. Gaano kalaki ang gulo na iyong pinasok? Kailangan mo bang magdulot ng kamatayan? Nagbibigay ka ba ng problema sa pamilyang Tang? Tay, ako ang may kasalanan. Hindi na ako muling gagawa ng ganito. Huwag mo na akong pasalamatan. Ryan. Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad. Ano ang kailangan mo? Sabi mo basta't meron ako. Ibibigay ko sa iyo. Kaya't ibigay mo sa akin ang lahat ng alahas. Sa iyong kwarto. Ano? Alam kong ayaw mong iwan. Kung ayaw mong iwan, bakit ka pa magsasalita ng ganito? Ibibigay ko lahat sa'yo. Yung mga peke na sinasabi mo. Ibibigay ko na.
Aalis ako para kunin to para sa'yo. Huling paalam. Mama at Papa. Talagang mabait sila kay Xiu. Itong mga alahas, hindi ko pa nakita. Itong mga ito, siguradong mahal ito, di ba? Wan Yin, ito ang card para sa iyo. May 1 bilyon dito. Hawak mo. Bili ka ng kahit ano na gusto mong bilhin. Salamat, Papa. Isa the way, Wan Yin. Hindi mo pa alam, di ba? Kami ni G family ay matagal nang magkakaibigan. Nang nagdadalang tao ang nanay mo, nakapag-ayos na kami ni Ginooy. Ikaw ang magpapakasal sa kanyang bunsong anak. Tingnan mo, matanda na kayo. Dapat na kayong mag-ayos na ng kasal na ito. Wan Yin. Bukas, ipapadala ko si Jixuan. Samahan kita sa pamimili. Kayong dalawa, magpalalim ng inyong relasyon. Kayo pala ang kumuha sa akin. Para maging kapalit ng anak na babae. Nasitang Xiu para sa kasal. Na ito, ayos lang. Maaari akong makipag-ugnayan. Itong bata, anong sinasabi niya? Ano ang ibig sabihin ng makipag-ugnayan? Gusto lang ng nanay na magkakilala kayo. Baka sakaling magustuhan ninyo ang isa't isa. Kahit na baka magustuhan ko si Jixuan. Pero ang mga magulang ko, ng pamilya G, talagang papayag kaya silang ikasal sa akin. Simula pagkabata, lumaki ako sa probinsya. Ng pamilya G, natatakot ako na hindi nila ako magiging masaya. Lasiu. Sakto lang na meron kang kaunting kaalaman sa sarili mo. Ang orihinal na pipiliin ni Jijia. Pero ang ate ko ay isang kilalang sosyal sa Haicheng. Maraming tao ang gustong pakasalan siya. Hindi pinapansin si second young Master Jai ng G family. Kaya ka pa bang mapabilang? Kahit na hindi pinahahalagahan si Jixuan ng G family. Ngunit ang G family ay sa katunayan ang pinakamataas na pamilya sa Haicheng. Tulad ko, na makipag-ugnay sa kanila. Ang G family, tiyak na hindi magiging masaya sa akin. Sa oras na iyon, minsan na namang gagamitin nila ako. Baka nga, magkakaroon na ako ng malayo sa tatay ko. Maghihiwalay na kami magpakailan paman. Pero, tatay, para sa tatay at sa pamilya ng Tang, handa akong gawin ito. Sino ang nagbigay sa akin ng ganitong karapatan? Ako ang nag-iisang anak na babae ng Tang pamilya. Sino ang may lakas namang api sa aking anak na babae? Wan Yin, basta't pumayag ka sa kasal. Ibibigay ko agad sa iyo 5% ng bahagi ng Tang. Basta't ikaw ay may hawak na bahagi. Walang maglalakas loob na apihin ka. Basta't mayroon kang bahagi sa kumpanya, walang maglalakas loob na apihin ka. Tatay. Asawa, sabi mo, bigyan si Wan Yin ng 5% ng bahagi. Basta't pumayag si Wan Yin sa kasal. Ang proyekto ng pakikipagtulungan namin sa pamilya G ay magiging matagumpay. Ano ang halaga ng ilang bahagi? Ngunit, ang batang babae ng pamilya Tang ay walang karapatang magkaroon ng bahagi. Tama. Huwag siyang bigyan ng bahagi ng kumpanya. Wala nga akong bahagi sa kumpanya. Ngayon lang siya bumalik, gusto na niyang magkaroon ng bahagi. Hindi ko pa kailanman nakita ng ganitong walang hiya na tao. Ayos lang, Dad. Hindi ko na kailangan ng bahagi. Kaya lang, sa huli, tayo ay nakipag-ugnayan sa pamilya G. Si ikalawang binata ng J. Kahit na wala siyang karapatan sa pagmamana ng pamilya G. Ngunit sa huli, siya ay isang binata na pinalad at may magandang buhay. Ngunit ako, ay namuhay sa isang lugar tulad ng pamilya Li. Sa loob ng 25 taon. Tulad ko, na makipag-ugnayan kay ikalawang Ginoo G. Pamilya G, tiyak na hindi magiging masaya. Maaaring, ang kasunduang ito, ay mabibigo. Pamilya Tang, para makipagnegosyo sa G family, kailangan mong maglabas ng pusta. Yung 5% ng shares. Yun ang pusta. Ako pa rin ay tao ng Tang family. Kahit makuha ko na ang shares, nasa kamay pa rin ng Tang family. Huwag mag-alala si Papa. Hindi pwede, Dad. Paano siya magkakaroon ng bahagi? Magsasama rin siya balang araw. Huwag siyang payagang dalhin ang bahagi. Tatay, ito rin ay para sa kapakanan ng kasal. Kung magpapakasal ako, ibabalik ko ang equity. Sa pamilya Tang, kung hindi ka maniwala si Papa, pwede tayong pumirma ng kontrata. Bakit naman hindi ka maniwala si Papa sa'yo? Sabi ni Wan Yin, tama siya. Sa negosyo, kailangan na ng chips. Tatay, ako. Tumahimik ka. Kahit sa negosyo, hindi mo alam ang pinaka-basic na kaalaman. Tapos may lakas ka pang magsalita. Pwede rin akong makipag-ayos.
Hindi ba tinanggihan mo na? Anong kaguluhan ito? Wan Yin ah. Jixuan. Sobrang ayaw ko ng mga kasal na pang negosyo. Kung makakapagpakasal ka sa kanya ng tapat, ibibigay ko sa iyo ang bahagi ko. Sa wakas, ang charisma ng tao na ito. At ang paraan ng pakikitungo sa iba. Isa rin yan sa kakayahan, di ba? CJ. Tang Wan Yin. Yung 5% mong bahagi ng kumpanya. Hindi ko hahayaang makuha mo. Basta't ako ang gagawa. Jixuan. Siguradong magpapasakop siya sa akin. Sa ilalim ng aking palda na granada. Darating ang panahon. Wala ka ng halaga. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na ipapakasal ko siya. Sa akin. Sa huli, ang gusto ko ay higit pa sa mga ito. Si Xiaoxuan. Ito si Wan Yin. Ngayon, pasensya na sa abala. Si Wan Yin, kapatid, tama ba? Tara na. Anong lugar ito? Dadalhin kita para makita ang buong lungsod. Pinakasikat na lugar. Oy, Ginoong Joy. Halika. Umupo ka, umupo ka, umupo ka, umupo ka. Ginoong Joy. Ito ay bagong alaga. Mangyaring umupo, Ginoong alaga. Gusto mong ipakita sa akin ang iyong lakas. Para ako na mismo ang magbuwag ng kasunduan. Jixuan. Wala kang kakayahang gawin yan. Ikalawang Ginoo G. Sabi mo ako'y alaga mo. Ano bang klaseng alaga ako? Canary. Ha 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 ha. Ngayon naman. Ngayon naman. Tang Wan Yin. Naglakas loob kang saktan ako. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Ngayon, ano ako bilang alaga? Ako. Walang silbi. Tang Wan Yin, anong ginagawa mo? Kuya Jixuan, ikaw. Tang Wan Yin, sobra ka na ba? Ayos lang na minamaltrato mo ako dati. Pero paano mo magagawa ito? Kay Kuya Jixuan. Kung hindi lang ako dumaan ngayon, kahit ang mga magulang natin, ay nananatiling nasa dilim pa rin. Pupunta na ako agad sabihin sa kanila. Kay Kuya Jixuan. Sobrang kawawa mo. Sasabihin ko na ito sa mga magulang. Siyempre, si Kuya Jixuan na pakakasalan ang babaeng ito. Nahihilo ako. Nahihilo ako. Nahihilo ako. Kuya Jixuan. Pasensya na. Hindi ko sinasadyan. Tang Wan Yin. Alam mo ba kung ano ang relasyon namin sa pamilya G? Kung sakaling may masamang mangyari kay Kuya Jixuan, kaya mo bang magbayad? Kaya mong magpaliwanag? Hindi ko alam. Pero alam ko ang isang bagay. Kung hindi mo ako itinakwil, si Jixuan ay pangalawang anak. Wala siyang karapatang magmana sa pamilya G. Hindi rin ako matatanggap pabalik na makipag-ugnayan sa kanya. Tang Xiu. Hindi ganito si Kuya Xiang. Tang Wan Yin. Siyempre naman, kinukuha mo si Kuya Xiang. Paano mo masasabi yun? Oh, talaga. Ibabalik ko na lang siya sa'yo. Ikaw. Kung gusto, gusto. Basta't makapagpakasal kay Kuya Jixuan, makakakuha ako ng 5% ng bahagi. Tang Wan Yin. Sa oras na iyon, buong tang pamilya. Sa akin na to. Papangako kong papaakyat kita mula sa tang family. Sige lang. Ngayon, umuwi ka at sabihin mo sa mga magulang na gusto mong magpakasal kay Jixuan. At ipagawa mo sa tatay na ibigay sa'yo ang 5% ng shares. Tama na na. Kuya, hindi ako bagay.
Hindi niyo kailangang itulak-tulak ako. Kuya Jixuan, hindi ko ibig sabihin yun. At ikaw, Tang Wanyin. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko talaga magagawa na makipag-ugnayan sa inyo, mga tagatang. Sa kahit sinong tao mula sa pamilya niyo. Umalis ka na agad. Umalis ka na. Jixuan, may dalawang pagpipilian ako sa'yo. Magpakita ka ng respeto sa iyong pamilya. Agad na ipasa ang pagwawakas ng kasal. Dalawa, sumama ka sa akin sa ospital para magpagamot. Paano kung hindi ko piliin ang alinman sa dalawa? Kaya. Ito ang pangatlong pagpipilian. Ay, masakit. Hindi malalim ang sugat. 3 araw mamaya, bumalik ka para magpalit ng gamot. Salamat ah. Tang Wanyin, ikaw ba talaga ang anak ng Tang pamilya? May duda. Tita Tang. Napakamahinahon ni Tita Tang. Ang bait-bait ni Xiu. Bakit ka naman ganito kakrudo? Dahil si Xiu ay sobrang bait. Bakit hindi mo siya pakasalan? Dahil alam mo, na ayaw sa'yo ni Tang Xiu. Alam mo na walang pakinabang. Natitingin pa si Tang Xiu sa'yo ng isang beses. Alam mo ba na sa mata ng lahat? Isa kang walang kwentang inutil. Kailangan mo pa bang sabihin, nang ganito ka diretsyo? Pwede kang pumili, na magpatuloy sa pagdaya sa sarili mo. Tang Wanyin, pwede ka bang mapalitan? Ay naku, ayaw ko talagang mag-asawa sa pamamagitan ng kasunduan. Na ipagpalit na ako dati. Nakalimutan ko. Hindi ko alam kung masisira ang mukha ko. Jixuan. Sa mga darating na araw, kailangan laging nakataas ang mga palad. Naghihintay na may magbigay. Masaya ka ba? Anong ibig mong sabihin? Kahit na anak sila ni Jay, lahat sila. Pero ikaw, tanging magagamit ka lang. Bilang isang piyesa sa kasunduan. Jixuan. Ayon sa alam ko, ang iyong nakababatang asawa, isa lang akong ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin? Mag-aasawa tayo. Ikaw ay makapangyarihan sa pagkuha ng kapangyarihan. Tutulungan kita gamit ang bahagi ng pamilya Tang. Gusto ko. Hindi mo rin gustong manatiling pangalawang anak ng pamilya G, di ba? Bakit? Dahil ako si Tang Wanyin. Hindi mag-aasawa ng isang walang silbi. Wanyin, sa pagkakataong ito, natatakot akong talagang naiinis ang pamilya G. Hindi niyo alam. Si Kuya Jixuan, ganoon kalubha ang kanyang sugat. Sinasabi ko na talaga, si Tang Wanyin na ganito. Probinsyaing batang babae. Hindi pwedeng makuha. Ang gusto ni Brother Jixuan. At nasaktan pa niya si Brother Jixuan. Sa hinaharap, ang pamilya Tang, tiyak na hindi na makikipagtulungan sa pamilya G. Tatay, nanay, tinitingnan ko. Mas mabuting, mabilis ninyong dalhin si Wanyin. Kung hindi, pagdating ng pamilya G, siguradong masasaktan si Wanyin. Huling salita, pero ikaw ang tunay na anak na babae nila. Tingnan mo si Xiu namin, talagang napakabuti niya. Kailan pa tayo aabot dito? At nag-iisip pa rin kay Wanyin. Asawa ko, huwag mo nang palalain si Wanyin. Ngayon, kailangan mong ipaalam sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang nagawang gulo. Tama. Sampalin mo siya ng diretsyo. Tapos dalhin mo siya sa pamilya G para humingi ng paumanhin. Baka makakuha pa tayo ng pakikipagtulungan mula sa pamilya G, di ba? Tang Wanyin, mayabang ka pang bumalik dito. Nagdulot ka ng malaking gulo sa pamilya Tang. Dali, pumunta ka na sa pamilya G at humingi ng tawad. Wanyin, kahit ayaw mong mag-asawa ng hindi mo gusto, hindi mo pwedeng saktan si Jixuan. Kami at ang pamilya G, mahigit 20 taon na ang pagkakaibigan natin. Paano na tayo magpapasya magkasama sa hinaharap? Paano tayo magpapasya magkasama sa hinaharap? Dad, sabi ko na nga, siya ang swertehan. Kakauwi lang niya ilang araw. At nagdulot na ng malaking problema sa pamilya Tang. Huling tunog. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad kay Jixuan. Basta't makuha mo ang tawad ng pamilya G. Maging ikaw pa rin, na anak ng pamilya Tang. Wanyin, makinig ka sa tatay mo. Agad na humingi ng tawad sa pamilya G. Kailangan mo lang maging tapat at taos puso. Luhod at humingi ng tawad sa kanila. Tiiyak na papatawarin ka ni Jijia. Bakit pa ako magpapatawad? Wanyin, alam ko, hindi mo sinasadyang saktan si Judge Jixuan. Pero si Kuya Jixuan ay nasaktan na. Dahil sa mali niyang ginawa, kailangan niyang humingi ng tawad. Totoo, nasuntok ko si Jixuan. Pero, hindi siya nagalit. Anong sinasabi mo? Paano mangyayari yon? Nasugatan na si Kuya Jixuan. Siya, pinapalayas pa niya si Wanyin. Dinala ko na siya sa ospital para magpagamot. At saka, tatay, ginagawa ko lahat ng ito para lang mapapayag siya na magpakasal sa akin. Anong sinasabi mong kalokohan? Nasugatan na si Brother Jixuan. Siguradong ayaw na niyang tumingin pa sa'yo. Gusto mo lang lokohin si Dad. Kunin mo lang ang bahagi ng kita. Tatay, wala akong ganitong intensyon. Kung ayaw ni tatay,
Naibigay sa akin ang bahagi ng kita. Hindi ko na kailangan. Pero, si Jixuan ay mayroon nang. Sang-ayon na siyang makipag-engage sa akin. Kung hindi niya tutuparin ang pangako, hindi ito maganda. Tutu. Jixuan. Sang-ayon na makipag-engage. Alaynan. Jixuan. Talagang pumayag na siyang magpakasal. Paano mangyayari yon? Kuya Jixuan, paano naman siya magkakagusto sa iyo? Baka hindi naman siya nagkagusto sa akin. Pero alam niya, kailangan niyang makipag ang kasunduan sa kasal ng anak ng pamilya Tang. Pero si Xiu, hindi siya interesado sa kanya. Hindi totoo iyon. Ako, Daddy, yung pangakong ibinigay mo, nasa katuparan ko na, tungkol sa bahagi ng pagmamay-ari. Kung talagang ayaw ni Papa na ibigay ito sa akin. Ayaw kong maging mahirap para kay Papa. Paano naman mangyayari iyon? Sinigurado ni Papa iyon para sa iyo. Kaya't ibibigay niya ito sa iyo. Salamat, Papa. Nagsimula na ang kwento. Pipilitin ko kayong ibigay ang lahat ng sa akin talaga. Gino, ito ang kontrata ng paglipat ng bahagi mula sa chairman. Kailangan mo lang pumirma. Agad na magiging epektibo ang kontrata. Maliit na tao ay nagtagumpay. Hindi ba't 5% lang iyon? Na bahagi ng kumpanya. Sa hinaharap, ang buong tang pamilya ay akin na. At ang 5% mo ay hindi kahit isang bahagi sa akin. Talaga ba? Sigurado ka ba sa tang pamilya? Ito ay para sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Walang espesyal na ibig sabihin. Gusto ko lang sanang ipaalala sa iyo. Huwag kang masyadong mayabang. Dalhin mo na dito. Siguradong ito ay, sa tingin ng tatay ko, sa mga panahong ito, naiwanan ng sama ng loob, regalo para sa akin. Tay, ito, lahat ba ito para sa akin? Ito, lahat ito para kay Wan Yin. Wan Yin, ilang araw na lang, ay ang iyong engagement party kay Jixuan. Napagdesisyonan ni Papa, na sa engagement party, opisyal na ipahayag, na ikaw ang panganay na babae ng pamilyang Tang. Salamat, Papa. Halika, halika. Kamusta, kamusta, kamusta? Congratulations, congratulations, congratulations. Ay, nakausap ko na ang tatay ko. Papayagan niya akong pumunta muna sa branch office para mag-training, kaysa sa main office, na pinapahirapan ng kuya. Baka mas mabuti pang pumunta sa ibang kumpanya. Sino ang nakakaalam? Maaaring makuha pa ang isang malaking negosyo. Mukhang hindi ka pa naman ganoon katanga. Siyempre, paano ko naman? Maaaring bigyan. Ang aking fiance. Isa lang ito simula. Kuya Jixuan. Kuya Jixuan. Binabati kita. Ek. Ayos ka lang ba? Ganito na ang kalagayan mo. Bakit ka pa nandito? Ayo. Ngayon, ay ang kasal ni Kuya Jixuan. At ni Wan Yin. Kung hindi ako makakapunta para magbigay ng pagbati, magsisisi ako. Sinasabi ko lang, kung hindi ako mahina ang katawan, hindi sana mangyayari ito. Oh, kaya pala ang ampon ay hindi maganda ang kalusugan. Kaya hindi pwedeng ikasal sa pamilya G. Kaya lang kinuha ng pamilya Tang ang kanilang sariling anak na babae. Bumalik sa kanila. Sa tingin ko, sobrang walang konsensya nitong pamilya Tang. Kahit na ang inaalaga ang anak ay may masamang kalusugan. Hindi naman kailangang magmadali ng ganito. Kalimutan na lang ito. Para sa akin, ang pamilya Tang ay nagbigay na ng sapat na tulong. Sa huli, ang dugo ang pinakamahalaga. Anyway, ano naman kung tungkol sa dugo? Ngayon, kailangan kong paalisin si Tang Wan Yin mula sa Tang pamilya. Wan Yin, ngayon ay ang iyong kasal na pagtanggap kay Jixuan. Mayroon akong isang regalo na nais kong ibigay sa iyo. Ikaw na walang halaga. Papatayin kita. Ikaw na walang halaga. Papatayin kita. Ikaw pa ay isang mayamang dalaga.
Anyway, sa tingin ko, ikaw ay ipinanganak na ganito. Mga kaibigan, lahat tingnan nyo. Ito ang tunay na anak ng pamilya sa Haichen. Siyang anak ng kanilang pamilya. Napakalaking yaman. Pero ayaw sa kanya. Kahit ang tunay mong mga magulang ayaw sa'yo. Anong silbi ng buhay mo? Kumain ka ng libre sa akin ng maraming taon. Hindi mo man lang alam magpasalamat. At gusto mo pang pumunta sa Haichen para hanapin ang tunay mong mga magulang. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Tingnan natin kung may darating mula sa tang pamilya. Kung may hahanapin ka ngayon. Ayaw ka nga mahal ng tunay mong magulang. Ako, ngayon, ayaw na kita pasiraing tao. Sa lahat ng nandito, sino ang magbabayad ngayon? Ako ang magbibigay sa taong ito. Kanino ko ibibigay? Ah. Waning, kamusta? Satisfied ka ba sa regalo na ito? Yes, by the way, may isa pa akong regalo na gusto kong ibigay sa'yo. Kuya Jigsuan, ayaw kong maloko ka. Mga kaibigan, Tang Wanyin, siya ay isang may kapansanan. Ang kanyang kanang tainga ay hindi nakakarinig ng kahit ano. Tang Wanyin, kaya mong saktan ako. Tang Wanyin, kaya mong saktan ako. Bakit? Hindi ba dapat kitang saktan? Baka nagalit ka dahil sinabi kong bingi ka. Kaya nagalit ka, di ba? Binigyan kita ng hearing aid para din sa ikabubuti mo. Bingi ka na nga. Nais ko lang. Kapag sinuot mo ito, magagawa mong maging normal. Iniisip ko ang tungkol sa iyo. Paano mo ako maaring saktan? Tama iyon. Ginagawa ng ate ko ito para sa iyong kapakanan. Pati ang hearing aid ay customized. Ano pa ang hindi mo gusto? Nakasaad din dito sa hearing aid na ito. Ang pangalan mo. Kumusta? Gusto mong? Ako na ang mag-aalaga na isuot ito sa'yo. Magandang gabi. Paano mo magagawang talikuran ang kabutihan ko? Binilhan kita ng hearing aid. Kahit na ayaw mo, hindi mo dapat ito sirain. Liz Howdy, dapat ay maging maayos ka. Maging isang simpleng babae ka. Anong karapatan mong bumalik sa tang pamilya? Anong karapatan mong agawin ang mga magulang ko? Wang Mei, bakit hindi mo pinabulag ang iyong dalawang tainga? Naging bingi na ba? Shaiyu. Wanyin, anong ginagawa mo? Pagbalik mo, nagkakalat ka na naman sa bahay. Hindi ba nagugulo ang lahat? Shaiyu, ayos ka lang ba? Wanyin, si Shiyu ay may sakit. Sa mga nakaraang taon, palagi kaming natatakot. Natatakot kaming bumalik ka at agawin ang kanyang pwesto. Sobrang takot lang niya na mawala kami. Wanyin, huwag mo na siyang sisihin, okay? Natatakot akong mawala kayo, kaya ipapakita ko ang aking nakaraan. Sa harap ng lahat, para siraan ang pamilya Tang. Sa isang mahalagang kasalan ng pamanhika ng pamilya Ji. Maaari nilang ganito akong panghahamak. Hindi ba nila alam na ang hapunan na ito ay para sa langit? Ano ang ibig sabihin nito? Tang Wanyin, huwag kang mangtakot dito. Hindi ba't ito ay isang engagement party? Ano bang kahulugan nito? Kung hindi mo naiintindihan, maaari kang matuto mula sa tatay mo. Huwag lang laging makinig sa pang-udyok ni Tang Xiu. Gumawa ng ilang mga kalokohan. Mga kaibigan, ang lahat na nangyari kanina ay isang biro lamang. Walang dapat ipag-alala ang lahat. Ginoong Tang, sa tingin ko, ang inyong sariling anak na babae, talagang hindi pangkaraniwan. May tapang at kaalaman. Hindi nakapagtataka. Kaya pumayag ang kapatid kong magpakasal sa kanya. Sabi ni Ginoong Jay, nagbibiro ka. Tang Wanyin, huwag mo akong takutin dito. Hindi ba't dahil ipinapakita namin ang iyong nakaraan? Hindi ka ba nagagalit? Kahit na, sinira ko ang iyong engagement party. Ano ngayon? Kilala ni Jigsuan ang ganito sa akin. Si Jigsuan, tiyak na magpapasalamat siya sa akin. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Tang Yao, tumahimik ka. Tumahimik ka. Tatay. Sino ang naglagay nito? Tang Yao, wala ka bang isip? Kapatid mo siya.
Siya ang iyong tunay na kapatid na babae. Siya ay bahagi ng pamilyang Tang. Ngayon ang kanyang salu-salo para sa pagkilala. At kasal. Ito ang kanyang pagbabalik sa pamilyang Tang. Ang pinakamahalagang araw. Alam mo ba, kung gaano karaming mga mata ang nakatingin. Hindi lamang ito mukha niya. Ito ay mukha ng buong Tang na pamilya. Matanda ka na. Bakit ka gumawa ng ganitong stupidity? Sobrang nabigo mo ako. Agad kang humingi ng tawad sa kapatid mong babae. Tay, hindi ito kasalanan ni Tang Yao. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Paumanhin. Pasensya na. Tao. Tatay. 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 Dalhin mo siya sa bahay. Tatay. Kuya. Ginoong Joy. Ito ay ang aking tunay na anak na babae na nakuha ko lang. Tang Wanyin. Ginoong Joy. Tayo ba ay nagkita na sa ibang pagkakataon? Narinig ko na nagtrabaho siya sa iba't ibang lugar bago ang gabi. Baka nagtulong siya sa paglilinis sa tahanan ng pamilya G. Naalala ko na. Nagkita tayo sa seremonya ng pagtatapos sa Stanford. Akala ko hindi mo na ako maalala. Akala ko nakalimutan na ng nakatatandang kapatid. Katatapos ko lang isipin kung kailangan kitang ipaalala. Ikaw ang pinakamahusay na mag-aaral ng Stanford. Paano ko ba naman makakalimutan yan? Maraming proyekto mo sa paaralan. Ang nanalo ng mga parangal. Gusto ko pa sanang kunin ka sa Jiklan. Hindi ko akalain na anak ka pala ni Ginoong Tang. Ako rin, hindi ko inakalain. Nasa edad na 25. Makikita ko ang aking tunay na magulang. Hindi ko inakalain. Si Wanyin ang pamilya namin. Kasama pa rin si Ji sa mga kaklase niya. Ang kasal ni na Wanyin at Jiksuan ay nakatakdang maganap kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan ang ating mga pamilya. Mas mabuti na iyon. Pwede tayong makipagtulungan. Ngunit, nanais kong ang taong mamumuno sa pagkakataong ito ay Ginoong Tang Wanyin. Sana ang magiging responsable ngayong pagkakataon ay Ginoong Tang Wanyin. Ginoong Tang. Ano ang palagay ninyo? Ginoong Joy. Siya ay isang probinsyanang galing sa Bukirin. Isang batang probinsyana. Walang alam sa negosyo. Kung siya ang mag-aasikaso, siguradong magkakamali siya. Naniniwala ako na ang mga magagaling na graduate ng Stanford hindi gagawa ng ganitong kalokohan na nakakasira sa iba pero walang pakinabang. Siyempre, gusto ko. Ito ang daan ko patungo sa ruro ng tagumpay. Hahaha. Wanyin, talaga namang ikaw ang swerte ng ating pamilya. Dahil kay Wanyin, nakaabot tayo sa kasunduan sa mga G. Isang buong bilyong proyekto. Ang galing. Proyekto na inihanda namin sa loob ng kalahating taon. Sa wakas ay natupad na. Ano bang dapat ipagmalaki dito? Tatay, ito ang unang pagkakataon na napansin kong napakahusay mo pala. Akala ko, ikaw pala ay nagtapos sa Stanford. Bakit hindi mo sinabi sa tatay mo? Hindi naman mahalaga yan. Hindi ako nagmamataas sa mga nagawa ko noon. Ang iniisip ko lang ay ang kinabukasan. CJ, tunay ng anak na anak si inay sa tatay niya. Sinabi ni Ginoong G na gusto niyang ikaw ang mamahala sa proyektong ito. Simula bukas, magtrabaho ka na sa Tang. Hindi pwede. Bakit siya ang pwedeng pumunta? Ako ang tagapagmana ng Tang. Siya. Anong karapatan ng isang estranghero na pumunta doon? Nagsasalita ka pa. Mga bagay ng langit. Hindi pa kita napagsabihan. Gumawa ka ng ganito. Walang isip na bagay. Paano ko maaasahan na ibigay sa iyo ang kumpanya? Sa tingin ko, ang kumpanyang ito. Sa huli, mapapahiya ka rin sa akin. Gago ka talaga. Tumigil ka. Gago ka talaga. Papa. Hindi na ako magpapasama sa iyo ulit, Papa. Huwag mo na akong saktan. Papa, tulungan mo ako. Kahit na si Tang Heming ay may kaunting pagsisisi sa akin. Ngunit ang lahat ng kanyang pag-asa ay nananatili kay Tang Yao. Mukhang si Tang Yao ang hadlang sa aking landas. Tatay. Bagamat nakipagtulungan tayo sa pamilya G, ay naabot na. Ngunit ang gulo sa handaan ngayon ay kumalat na. Kung hindi ito mapipigilan agad, natatakot akong makakaapekto ito sa pakikipagtulungan sa pamilya G. Tama si Wanyin. Tatay, agad na ipapagawa ng EC department ng kumpanya. Tanggalin ang mga video sa internet. Sa halip na alisin, mas mabuting promote ito ng maayos. Sa wakas, ako ay isang biktima lamang. Wala akong ginawang mali. Maaari nating gamitin ang pangyayaring ito upang pasiglahin ang ating pakikipagtulungan. Ayos. Tatay,
agad na ipapagawa ito. Aba, kay, si Eyaw at si Wan Yin, lahat sila ay pumasok na sa opisina. Pwede ba akong pumunta rin sa opisina? Asawa ko, hayaan mo na lang si Shiyu na pumasok sa opisina. Matapos na siyang magtapos ng maraming taon. Dapat na niyang subukan ang magtrabaho. Sige, samahan na lang natin siya. Salamat, Papa. Tang Wan Yin, hindi kita bibigyan ng kapayapaan. Lahat ng kinuha mo sa akin, ibabalik ko. Huwag kang mag-alala, ate. Nakaayos na ang lahat. Hintayin mo lang. Ipakilala ko sa lahat. Ito ay bagong empleyado ng kumpanya. Si Tang Wan Yin, pangunahing responsable sa proyekto ng J. Siya ang nangangasiwa sa proyekto ng J. At ano ang akin? Chairman, nasa ilalim na ako sa proyektong ito. 6 na buwan na. Hindi dahil anak mo siya, ay basta-basta mo akong papalitan. Ginoong Zhang, ang proyektong G ay naipag-usap dahil kay Wan Yin. Ito ay itinalaga ng G. Hayaan siyang mga siwa sa proyektong ito. Ayaw ko nito. Kung dahil dito, ayaw ko na. Gusto kong makita kung ang proyektong ito ay talagang magiging matagumpay. Kay Ginoong Zhang, pero ang teknikal na batayan ng kumpanya natin. Kung aalis siya, maraming proyekto ang mapipigil. Tama, Dad. Hindi mo maaring ipagsapalaran ang buong kumpanya dahil lang kay Tang Wan Yin. Ano nang nangyari? Alam mo na hindi mo matatapos ang proyektong ito na hinihingi ko. Ayon sa mga regulasyon ng batas sa paggawa, kailangan mong magbigay ng 1 buwang paunang abiso. Ipinasa ang aplikasyon sa pag-alis at aprobado ng kumpanya. Saka mo lamang maipaproseso ang mga dokumento ng pag-alis. Ngunit, kung gusto mong umalis agad, ayos lang. Pero, dahil ikaw ay isang pangunahing tauhan sa teknolohiya ng kumpanya, kailangan ng kumpanya na suriin ang mga bagay na dadalhin mo. Kung mayroon bang mga lihim na dokumento ng kumpanya, matapos makumpirma na walang mali, aayusin nila ang iyong pag-alis sa trabaho. Wan Yin, hindi mo ba narinig ng maayos? Mahalaga si Manager Zhang para sa kumpanya. Napakahalaga. Kung aalis siya, kalahati ng mga proyekto ng kumpanya ay mapipigilan. Pero, hindi tayo dapat makipagkompromiso dahil sa isang banta ng manager. Na ganito, kung ganoon, kanino ba talaga ang kumpanya sa pamilya Tang? O sa kanya? Huwag masyadong mag-isa sa iyong mga salita. Tulad ng mga teknikal na pangunahing tauhan gaya ni Manager Zhang. Pero mahirap itong hanapin. Pinaalis mo si Manager Zhang. Sino ang tutulong sa natitirang mga teknikal na problema? Ikaw ba? Kaya ko. Huwag kang magbuhat ng bangko. Tang Wan Yin, alam mo ba kung ano ang teknolohiya? Naiintindihan mo ba ang mga datos na ito? Ano ang ibig sabihin nito? Ikaw, isang probinsyanang wild na babae. Hindi mo talaga alam kung ano ang mahalaga sa kumpanyang ito. Ano ang pinaka-importante? Pinadala ka dito sa kumpanya para maging sira-sira. Tatay, agad mo siyang paalisin. Kung hindi, talagang mapapahamak ang kumpanya. Wan Yin hindi lugar ang kumpanya para magalit. Si Manager Zhang ay haligi ng kumpanya. Tatay, alam ko, siguradong mahalaga si Manager Zhang sa kumpanya. Ngunit, sa kabila ng lahat, siya ay isang manager. Sa kabila ng lahat, siya ay isang manager lang. Sa katunayan, dapat siyang sumunod sa utos ng kumpanya. Ngayon, dahil sa kanyang kakayahan, nanganganib niya ang kumpanya. Ganito ang sitwasyon. Talagang hindi ito angkop. Nakita ko na dati ang mga produkto ng Glay na dinisenyo ni Manager Zhang. May malalaking problema. Kahit na sa unang 1 o 2 taon, hindi pa lumalabas ang mga problema. Pero kapag ginamit ng matagal, magkakaroon ng malaking abala. Talagang magiging problema ito. Ganito kasi, sa kumpanya, magkakaroon din ng malaking pagkalugi. Tama. Kamakailan, talagang maraming produkto ng Glay ang nagkaroon ng problema. Kaya, si Manager Zhang ay talagang hindi angkop na manatili sa kumpanya. Kung ganito ang sinasabi, magkakaroon din ng mas maraming problema. Tang Wan Yin, huwag kang masyadong makialam. Tulad ni Manager Zhang, isang mahusay na teknikal na tao, pero mahirap itong hanapin. Tinanggal mo siya. Sa loob ng maikling panahon, nakatigil ang proyekto. Mas malaki ang pagkawala. Kaya mo bang akuin ang ganitong responsibilidad? Sa tingin ko, kung patuloy tayong mag-aaway na ganito, walang anumang kahulugan. Tatay, sinabi ko na, kaya kong ayusin ito. Siguradong maayos ko ito. Kung hindi ka naniniwala, maaari tayong subukan ngayon. Kung hindi mo ito maayos, ngayon, umalis ka na sa Tang. CJ. Huwag mag-alala. Hindi niya kaya.
Kung hindi mo masosolusyonan, umalis ka sa kumpanya. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magbago ng isip. Sobrang galing ni Miss Tang. Napakahirap na tanong. Si Qiangi. Tang ay gumugol lamang ng 3 minuto para masolusyonan ito. Talagang antas ng isang Diyos. Si Ginoong Zhang ay talagang walang magagawa. Kung ikukumpara kay Jans. Tang, nasolusyonan na. Paano mangyayari iyon? Ngayon, may karapatan na akong mga siwa sa proyekto ng Pamilya G. Siyempre meron. Pasensya na, kapatid. Nadismaya kita. Umuwi ka na. Maaari ka nang umalis sa kumpanya. Okay siya. Sila. Baka wala ring paraan para iligtas ka. Sa kabila ng lahat, kung hindi dahil sa kanila, hindi ka rin aalis. Ikaw. Karapat-dapat kang tawaging aking anak na babae. Huling tunog, at ang proyekto ni G. Ipapasa ko na sa'yo. Mag-alala ka, Papa. Nadismaya kayo sa akin. Pasensya na talaga. Tang Guanyin, hintayin mo ako. Nagtagumpay na. Hindi ko inasahan. Ang orihinal na plano ay 6 na buwan, bago makamit ang unang yugto ng tagumpay. Dahil sa pagpasok ni Manager Tang, matagumpay tayo sa 1 linggo. Susunod na, kailangan na nating magmadali. Maghanda na para sa paglulunsad ng high-tech na teknolohiya. Basta't magtagumpay ang event. Sa ganitong paraan, ang Tangs, ang nag-iisang kumpanya sa high chain na may high-tech na teknolohiya. Pupunta na ako agad. Itong babae, talagang nagtagumpay siya. Kahit na nagtagumpay siya, anong pakialam ko? Basta hindi siya makapagdaos ng salo-salo para ipagdiwang. Hindi pa rin ito tunay na tagumpay. May paraan ka na. Magtiwala ka lang, ate. Sa pagkakataong ito, hindi kita bibigin. Gusto kong tuluyang palayasin si Tang Guanyin. Sa bahay ng Tang. Yaw, talagang ikaw ang mabuting kong kuya. Tang Guanyin, siguradong papatikim ako sa'yo. Ng pagtanggi at pag-iwan sa lahat. Walang ibang kasama sa malupit na kapalaran. Talagang walang kapantay ang galing ni Ginoong Tang. Ang dalagang Tang ay mabilis na. Nakapagpabago ng dating teknolohiya tungkol sa ating magiging pagtutulungan. Ayos lang. Nakahanda na ba ang lahat? Matagal nang handa, ate. Hintayin mo lang. Jixuan, binabati kita. Tatay kasi. Si Tang Guanyin ay iyong kasintahan. Kaya pinapagawa sa iyo ang negosyo ng Tang. Nakuha na ni Tang Guanyin. Tagumpay ng unang yugto. Sa susunod, Pamilya G. Mukhang ikaw na ang kailangan. Kuya, masyado kang magalang. Umupo ka. Halika. Mangyaring. Mga Ginoo, ngayon ay ang pinakabagong teknolohiya ng Leng, ng Tang Group. Ako ang tagapagsalita, si Tang Guanyin. Ang teknolohiyang ACCC ay nakatuon sa mga bagong larangan ng teknolohiya na kayang gamitin ang artipisyal na talino upang makabuo ng mas mataas na antas ng artipisyal na talino. Li Chaodi, ikaw na maliit na babae, nakaakyat ka na sa mataas na sanga. Nakalimutan mo na ang iyong mga magulang. Gusto mong ipagkait sa kanila ang buhay. Gusto mong mapatay sila sa kawalan sa probinsya. Itong si Li Chaodi. Tinalagaan namin siya sa loob ng 25 taon. Bigyan siya ng pagkain. Bigyan siya ng damit. Lahat ng kaya naming ibinigay na namin. May sakit ang kanyang ama. Ayaw na ayaw niyang magpagamot. Lahat ay para sa kanya. Sino ang nakakaalam? Nakilala niya ang kanyang tunay na mga magulang. Hindi na kami pakikialaman. Hayaan na lang kaming magkasakit at mamatay.
Sobrang nakakainis naman. Kahit hindi sila tunay na magulang. Sa huli, sila pa rin ang nagpalaki sa amin. Paano nila magagawa na ganito kalupi? Tama nga naman. Hindi naman malamig ang puso ng tao. Paano naman siya magiging walang puso? Wala na kaming ibang hiling. Zaudi, sobrang sakit na ng tatay mo. Baka ilang araw na lang siya. Sa kabila ng lahat, sana imaisip mo na. Kami ang iyong mga amang nag-alaga. Huwag mo kaming pahirapan ng labis. Si Wang Mei at Li Dayong ay 2 tao mula sa probinsya. Hindi maaaring magsalita ng ganitong luhikan. Na mga salitang nakakaawa. Siyempre, may nagturo sa kanila ng mga salitang ito. Tang Xiu, talagang hindi ka nawawala sa isip ko. Alam namin na mahirap kami. Hindi tulad ng tunay mong magulang, na kayang ibigay sa iyo ang magandang buhay. Ayaw din namin ilagay ka sa alanganin. Pero, kahit papaano, tulungan mo naman ang tatay mo. Nagkasakit na siya. Malapit nang mamatay. Nga, palaging hindi maganda ang kalagayan ng katawan ng tatay mo. Zaudi tulungan mo na lang ang tatay mo. CJ. Li Dayong, magsasagawa ka ng karahasan sa anak ko. Hindi ka ba malapit ng mamatay? Li Dayong, nakikita kong malakas ka. Napakaganda ng iyong katawan. Kapag nananakit ka, ang lakas mo. Tingnan mo, yung sinasabi nilang may sakit. Lahat ba yun panlilin lang? Ako nga ang tumama sa'yo. Anong nangyari? Ang kapal ng mukha mong ginawa. Hindi mo pa rin ako papatamaan. Ano ba talaga ang kapal ng mukha mong ginawa? Na para bang nagkaroon ka ng muling buhay? Hindi iyon, Zaudi. Sobra lang talagang nagalit ang tatay mo. Hindi niya iyon sinasadya. At hindi ba ikaw? Ang nagpasimula ng mga chismis laban sa amin online. Na sinasabi mong, pinapalo at sinisigawan ka namin mula pagkabata. Kami ng grupo ng zoo. Tinuturo tayo at pinupunan nila. Nasa baryo tayo ngayon. Lahat ay hindi makapagsalita. Itong video na ito, noong nakaraan ay naging usap-usapan. Sinasabing ang amang-ama ni Miss Tang ay nasa harap ng maraming tao. Pinagsabihan si Miss Tang. Sabi ng mga netizens, nakakaawa si Miss Tang. Sa naririnig ko sa kanya, baka peke yung video na yun. Anak na. Walang magulang na hindi nakapagpalo sa anak. Nainis na sila. Sino ang hindi nagsasabi ng hindi maganda? Pero, hindi mo pwedeng gamitin ang na-edit na video. Para i-frame kami. Tama ka. Sinasabi mong peke ang video ko. Sinasabi mong ikaw ay inakusahan ng walang katwiran. Anong ebidensya nyo? Ano ang ebidensya ninyo? Tama nga. Kailangan ninyong magsalita. Ngunit kailangan may ebidensya. Hindi pwede. Na basta-basta na lang siraan si Wan Yin. Meron. Wala namang kulang sa inyo sa bahay namin. Sino ang nag-utos sa'yo na magnakaw ng pera? Nagmamalaki ka na hindi tayo kumikita. Hindi sapat para sa iyong mga luho. Nagnakaw ka talaga ng pera. 500 piso. Sapat na yan para sa isang buwan ng pagkain ng pamilya natin. Noong araw na iyon, matapos magnakaw ng pera ang batang ito, pumunta siya sa High City. Sabi niya hanapin ang kanyang tunay na magulang. Talagang nag-aalala ako sa kanya. Hinanap pa niya ang High City. Ayaw niyang umuwi kasama ako. Hindi ko na matiis. Nagsalita na lang ako sa galit. Kung ganito lang, hindi mo talaga maaring sisihin ang mga adoptive parents. Dapat mo siyang batikusin. Kaya pala, ito ang ebidensya ninyo. Kaya sinasabi ninyo na peke ang video ko. Paano mo naman mapapatunayan na ang video mo ay hindi peke? Ako, kung walang maipapakitang ebidensya. Ngayon, panahon na siguro para magsalita ako. Mga Ginoo at Ginang, ang dalawang ito ay ang aking mga amang buhay. Sila ang tunay na mga magulang ni Tang Xiu. Noong 15 taong gulang ako, dahil sa kanilang pang-aabuso sa akin sa loob ng maraming taon, at hindi pagbibigay ng pagkain, naging anemic ako, at pumasok sa ospital. Nalaman ko lang sa pagsusuri ng dugo, na sila pala, ay hindi talaga, mga tunay kong magulang. Simula noon, inaasahan ko na makapunta ang mga magulang ko, para sunduin ako. At sila, ay lalo pang pinarurusahan ako ng suntok at sipa. Mas naging mahigpit pa sila. Itong video, yung pambubugbog na yun, kahit na naparalisa pa ang kanang taina ko. Sobra na yun. Nga, hindi ka naman tunay na anak, kaya pwedeng ganyan ka lang mang-api. Nonsense ka.
Kailan namin kayo pinagbubugbog? May ebidensya ka ba? Meron ako. Dito sa loob. Nandito ang lahat ng aking mga diagnosis. Ito ang diagnosis report ng aking pagkabingi sa kanang taing niya. Ito ang diagnosis report ng ulat sa pagsusuri. Ito ang aking ilong. Ulat ng diagnosis na nabali ang buto. Kayo, mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Kayo, mayroon pa bang nais ipahayag? Napakaawa naman ni Wan Yin. 15 na at alam ng mag-iwan ng ebidensya. Tunay na hindi basta-basta itong babaeng ito. Ito ang ebidensya. Nakaharap na lahat. Kayong mga masamang magulang na ampun. May sasabihin pa ba kayo? Mabuting bata. Sa mga taon na ito, pinahirapan ka namin. Tatay, palagi akong pinapalo nung bata pa ako. Noon, akala ko noon, ako ang mali. Simula noon, pinilit kong mag-aral ng gusto para makapasok sa pinakamagaling na high school, pinakamagandang universidad. Pero sinaktan pa rin ako. Alam ko, hindi sila aking tunay na mga magulang. Mula noon, patuloy akong umaasa. Nadadalhin ako ng tatay. Hindi ko nga kayang dumilat. Natakot na mapalampas. Ang paghihintay na ito ay buong 10 taon. Huling salita. Hindi ko alam na ganito ka, hindi maganda ang buhay mo. Noong panahong iyon, si Xiu ay, alam ko, inaalala niyo si Xiu. Ngunit dahil sa inyong kabaitan, lumipas ang 10 taon, buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Wan Yin, aking magandang anak na babae, sisikapin kong bayaran ka. Babayaran ko ang 10 taon mo. Ay buhay ng 25 taon. Tatay, tumingin ako. Sa ulat ni Wan Yin, tiyak na ito ay peke. Sabi niya ang video ng kanyang mga amang nag-ampon ay peke. Kaya, ano ang ebidensya niya na makakapagpatunay na ang kanyang ulat ay hindi peke? Ang aking diagnostic report ay nakarecord sa istasyon ng pulis. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong mag-check. Ano? Ikaw, nag-report ka sa pulis. Sinaktan niyo ako. Bakit hindi ako pwedeng mag-report sa pulis? Ikaw na babae. Anong masama sa pagsampal sa'yo? Ako ang nag-aalaga sa'yo. Dapat ka talagang masaktan. Ngayon, ngunit lahat ay nakita kang sinaktan mo ako. Ngayon, ngunit lahat ay nakita kang sinaktan mo ako. Ikaw, tigil na. Li Dayong, si Tang Wan Yin ay anak ko. Tingnan ko kung may lakas ka pang kumilos. Hindi inasahan ng asawa ko na ang anak na kanyang pinalaki ay magtataksil sa kanya. Magtataksil. Ano bang pinagtatakpan ko sa inyo? Gumagawa lang ako ng paraan para makaligtas. Kung hindi ko ito gagawin, natatakot ako. Baka wala na akong paraan para tumayo dito. Pero kayo, palaging pinipili ang press conference ng bagong teknolohiya ng Tang para dito magdulot ng gulo. Ano ba talaga ang balak ninyo? Sino ang nagdala sa inyo dito para magulo? Tang Wan Yin. Huwag mo akong tingnan. Anong kinalaman namin dito? Tama. Ayaw ko sa iyo. Hanapin mo ang mga mayamang magulang. Hindi na natin sila papansinin. Sa kanila ni na Xiu. May kinalaman ba tayo? Xiu. Wala siyang kinalaman sa kanila. Pero alam niya ang pangalan niya. Ako. Ako yung naririnig na tawag sa kanya ng iba. Mabaho kang bata. Huwag mong isali ang iba. Wang Mei. Li Dayong. Wala akong pakialam kung sino ang nag-utos sa inyo. Ngunit baka, hindi sinabi ng nag-utos sa inyo. Nasirain ang press conference. Pero kailangan mong makulong. Nakareport na ako sa pulis. Darating na ang mga pulis. Walang pakialam. Kahit sino ang nag-utos. Hindi makakaligtas. Wang Mei, Li Dayong, kayo ay inakusahan ng pagsira sa press conference. Gumugulo sa kaayusan ng lipunan. Pagsasaktan ang iba. Sumama ka sa amin. Bitawan mo ako. Xiaoyu, hindi mo ba sinabi na walang mangyayari? Xiaoyu, tulungan mo ako. Nalaman ko. Si Xiu ang nag-utos. Wang Yin, huwag kang basta-basta magsalita. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ko pinapagawa ang ganito. Para sirain ang iyong press conference. Hindi mo sinira ang aking press conference. Ito ay ang press conference ng Tang. Ito ang hinaharap ng Tang. Xiaoyu, alam ko na may hindi ka pagkakaunawaan sa akin. Ngunit hindi mo dapat ito pinili sa araw na ito.
Wan Yin, huwag kang magbula. Wala akong ganitong ibig sabihin. Hindi ko kailanman naisip na sirain ang hinaharap ng Tang. Marahil hindi mo ito intensyon. Ngunit nagawa mo na ito. Ngayon, ito ang ATDC na bagong teknolohiya ng Tang Group. Maraming mga lider sa industriya, malaking negosyante, reporter sa CC. Kung sakaling magkakaroon ng mali, Down syndrome, magiging bola ng tawa sa lahat. Hindi ko sinasadyang sabihin yun. Hindi ko sinasadyang sabihin yun. Tama. Hindi iyan ang ibig sabihin ng kapatid kong babae. Tang Wan Yin, nagsasalita ka ng walang katotohanan. Huwag kang makipag-usap sa akin. Shai Yu, tungkol sa bagay na ito, may kinalaman ba ito sa iyo? Ako, sinasabi ko ang totoo. Asawa, si Xiu ay lumaki kasama natin, mula pagkabata. Hindi mo pa ba siya kilala? Nag-aalala lang siya. Nababalik si Wan Yin para agawin ang kanyang pwesto. Natatakot lang ako. Asawa, huwag mo nang sisihin si Xiu. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok sa opisina. Hayaan mong hanapan ka ng mama mo ng magandang pamilya. Magpakasal ka na agad. At nandyan ka pa. Huwag ka nang gumawa ng ganyang kabaliwan. Mag-ingat ka, baka bawiin ko ang iyong karapatan sa mana. Tatay, ang daming tao na nanonood. Mas mabuti pang itigil na lang. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating press conference. Ikaw na iyong magiging asawa. Hindi pangkaraniwan. Yung taong katulad niya. Paano niya napili? Makipag-ugnayan sa akin sa kasal. Wang Yin, binabati kita. Naghanda ako ng isang salu-salo para sa'yo. Maghihintay tayo. Marami pa akong dapat gawin. Pagtanggap ng tagumpay, pumunta ka na lang mag-isa. Tang Wan Yin, ikaw ba ay hindi nakakuha ng pagkakataon dahil sa kasal ng pamilya Ji? Para makamit ang iyong tagumpay ngayon, sisirain ko na ang plano ninyo, ng kasal ninyo. Para sa'yo, kapatid na si Jixuan. Ayaw talaga ni Wan Yin sa'yo. Bakit ka pa gagawin? Bakit kailangang magpakasal kayo? Mas mabuti na lang. Nandito ka kasama ko. Okay lang ba? Paano? Ngayon hindi ka na nagdududa. Ako lang naman ay isang pangalawang anak na lalaki. Paano naman? Matagal ko nang napansin. Si Kuya Jixuan ay isang tao na kahanga-hanga. Tingnan mo, isang buwan pa lang. At naging kaagad. Siya ang pangulo ng filial ng G. Sa hinaharap, mamumuno siya sa G. At hindi na ito malayo. Miss Tang, bakit bigla ka namang magpapakasal sa akin? Kaya pala ako naging si Jisong. Pero si Tang Xiu, sasabihin ko sa'yo, kahit na ako si Jisong, o si Jai Xiao na walang silbi, hindi kita pinapansin. Lumayo ka ng kasing layo ng kaya mo. Sige, unahin mo ang mga dapat mong gawin. Jixuan, hindi ako basta-basta bibitaw. Tang Xiu, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Sirain ang kasunduang ito. Pagdating ng panahon, tiyak na pasasalamatan kita. Jay Xiao, matagal na tayong hindi nagkita, tara. Umupo ka, umupo ka, umupo ka. Simula nang mag-engage ka, hindi ka na bumisita dito. Bakit ka biglang nandito ngayon? Tara, uminom tayo. Anong nangyari? May problema ka ba? Ay, minsan, nagdududa talaga ako. Na si Tang Wan Yin ay hindi talaga ako gusto. Nakipag-ugnayan siya sa akin. Dahil may iba siyang layunin. Kayo, mga mayayamang pamilya, hindi ba't nag-aasawa kayo para sa kapakinabangan? Sinasabi mo yan. Hindi kaya siya na true love na sa kanya. Hindi kaya. Sobrang mataray niya eh. Pero ikaw, still gusto mo pa rin siya. Sino ba ang nagkagusto sa kanya? Sa tingin ko lang naman, mas maganda si Tang Xiu kaysa kay Tang Wan Yin. Hindi lang maganda ang tao. Napakamahinahon at maunawain. Saktong asawa. Sayang nga. Isang ampon. Tang Xiu. Mapagkunwari. Dumating na si Tang Xiu. Kuya Jixuan. Umupo ka na, umupo ka na.
Kuya Jiksuan. Tangwan Yin. Wala nang kasal sa pamilya Ji. Ikaw lang sa papa. Walang halaga sa kanya. Pagdating ng panahon, siguradong ipapakita ni papa ang pagmamahal niya sa'yo. Palayas ang pamilya Tang. Gago. Tang Shiu, bakit nandito ka? Kuya Jiksuan, hurry up and get up. Hurry up and leave. Sasabihin ko sa'yo, kung magkakaroon ka ng lakas ng loob, na magsalita ng kahit isang salita, hindi kita palalampasin. Aking Kuya Jiksuan. Si Tang Wanyin hindi naman talaga. Siya interesado sa iyo. Bakit mo kailangang alalahanin? Kung alam ba niya iyon? Sinasabi ko sa'yo, si Tang Wanyin ang aking fiance. E di maaari kang makipaghiwalay sa kanya. Ang kasal na ito, ay talagang sa akin. Kung hindi siya ang kumuha nito, kami sana ang ikakasal. Tang Shiu, sabihin ko sa'yo, kung ang pamilya Tang ang magpapakasal sa'yo, siguradong tatanggihan ko ang kasalang iyon. Bakit? Dahil kahit isang daliri lang niya, ay mas mataas pa sa'yo. Umalis ka na agad. Mga bagay sa langit, huwag kang magsabi kahit isang salita. Hindi ka pagpapasensyahan ng pamilya Ji. Wan Yin. Wan Yin, hindi ito gaya ng iniisip mo. Pakinggan mo ako. Ako. Pupunta lang ako sa katabing banyo. Magpapalit ng damit. May meeting pa tayong dapat gawin. Galit ka ba? Ang mga magulang mo, ang kapatid mo ay akin. Ngayon, pati ang lalaki mo ay akin din. Galit. Bakit naman? Kailangan ko ring pasalamatan ka. Shiyu, anong ibig mong sabihin? Lahat ng basura na ayaw ko. Tinanggap mo lahat. Hindi ko dapat pasalamatan ka. Sino ang dapat pasalamatan? Basura. Ngunit, ikaw at basura, mas bagay kayo. Tang Wanyin, anong ibig mong sabihin? Wanyin. Sumama sa sarili. Tama sa sarili. Sumama sa sarili. Manligaw ka lang. Walang silbi, tamad. Talagang hindi pa ako nakakakita ng mas bobo pa sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kung gusto mong pakasalan si Jiksuan, siguradong makakamit mo ang pangarap mo. Ikaw. Tapos na ang pagpupulong ng langit. Ipagpapatuloy pa rin natin ang pag-update ng LCCC na teknolohiya. CJ. Magandang gabi. Tungkol sa araw na ito, huwag na nating sabihin pa. Pasensya na. Wala kang dapat ipagsorry sa akin. Dati, kasunduan lang ito sa negosyo. Tang Wanyin, wala ka bang kahit kaunting gusto sa akin? Yung, inimbitahan ng mga magulang ko ang pamilya niyo na kumain sa bahay para pag-usapan ang kasal. Naiintindihan ko na. Hindi ko inasahan na ganito ang kahantungan. Nagkatuluyan pa tayo bilang mga in-laws. Si Wan Yin ay napili ang pamilya natin. Itong batang ito, swerte siya talaga. Simula nang magkasunduan si Xia Oxuan at Wan Yin, lalo siyang naging maunawain. Ito ay dapat pasalamatan si Wan Yin. Ang taong napili ni Wan Yin, tiyak na hindi pangkaraniwan. Halo. Ayos. Alam ko. Mayroon pa akong ilang bagay na kailangang ayusin.
Pupunta lang ako sa banyo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Dapat malaman mo ito. Ano bang kalokohan ang ginagawa ni Jigsuan lately? Kung sa huli ay mapunta sa kanya ang G family. Ikaw at ako. Pareho tayong mawawala. Gusto mo bang malaman kung anong ginagawa ni Jigsuan? Bakit hindi mo ako tinanong? Makatutulong ako sa'yo. Makatutulong ako sa'yo. Ano nang sabi mo? Sinasabi ng iba na maganda ang relasyon ng dalawang magkapatid na si Jay. Pero iyon ay dahil ang pangalawang ginoo ng G ay isa lamang. Walang kapantay na binata. Hindi ako makikipag-agawan sa iyo sa Jishi. Ngunit ngayon, naging malakas na kakumpetensya ka na. Ang relasyon ng dalawang magkapatid. Mukhang hindi na ito magtatagal. Sabi ni Genji, Tang, hindi ko maintindihan. Kung hindi kikilo si Ginoong Jai, ay mapapasa kanya na si Jair. Kakatapos mo lang sabihin na makakatulong ka sa akin. Makakatulong ako sa iyo, na si Jigsuan. Maging dati akong malanding binata. Pero bakit mo ako tinutulungan? Ang mga tao sa mataas na lipunan ay gustong gumamit ng kasal ng kanilang mga anak upang makakuha ng matibay na alyansa sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngunit ayaw ko ng kasal. Hindi dapat maging kasangkapan sa negosyo. Mga anak, hindi rin dapat maging biktima ng negosyo. Gusto mong bawiin ang kasunduan sa kasal. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Sa susunod na buwan, pagtataya ng lupa sa kanlurang bayan, kailangan lang ng pamilya Tang na makuha ang lupang iyon upang makapagtayo ng resort. Dahil dito, ang halaga ko ay makikita ng mga tao sa pamilya Tang. Ang hinihingi ko ay, si Ginoong Jai, lumabas sa auction. Kahit na umalis ako, may iba pa ring susubok. Ang iba ay mga langgam lamang. Sang-ayon ako sa iyo. Ngunit, anong paraan ang gagamitin mo? Hindi na kailangan mag-alala tungkol dito. Nag-alala ang Young Master Jai. Hintayin ang resulta. Mukhang, ang tunay na dragon ng pamilya Tang ay si Tang Guanyin. Si Xiu ang pinakamaganda sa atin. Kapag ikinasal na si Wanyin, pumili na si Mama ng isa para sa'yo. Mas mabuting asawa kaysa kay Jigsuan. Ang kapatid kong babae ay ang unang ginang ng Haicheng. Siyempre, mas mabuti kaysa kay Tang Wanyin na ikinasal. Tama ba? Wanyin, tapos ka na ba? Tang Wanyin, hindi ko inasahan na kaya mong magtiis ng ganyan. Ang iyong kasintahan ay nakasama ko na sa kama at handa ka pang pakasalan siya. Ikaw ang talagang nagkalat. Na nagkalat. Lahat ng basura na ayaw ko na. Kwento. Hindi pa nagsisimula. Daddy, teknolohiya ng LCC. Tapos ng buo. Pagkatapos ng pagsusuri, walang problema. Maaaring ilabas sa merkado. Talaga. Ang galing. Kung ang Down syndrome ay meron itong teknolohiya, wala nang ibang kumpanya ang makakatapat sa atin. Tatay, gusto kong ilista ang Down syndrome. Sa anong pamilihan? Ano ang alam mo? Hindi kami maglilista sa publiko. Saktong may ganitong ideya ang tatay. Ganito na lang. Wanyin. AKTC na teknolohiya. Sa araw ng opisyal na paglulunsad. Di anunsyo natin. Nakalista ang Tang. Ayos. Salamat sa lahat. Sa pagdalo sa AKTC na teknikal na paglulunsad. Ang naunang video ay nagbigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa teknolohiya ng NCC. Susunod, gagawin ko itong mas detalyado para sa lahat. Mas detalyado kong ipakikilala. Huwag nang angkunan. Huwag nang angkunan. Tang Wanyin, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ilabas ang larawang ito? Isara mo na ito agad. Tungkol kay Miss Tang at sa General Manager Jay, alam mo ba ito ng maaga? Maaari bang itanong kung ikaw ang nasa larawan? Ikaw ba ang naglabas nito? Siyempre, alam ko. Si Tang Wanyin ay kapatid na babae. Ano ang kinalaman niya kay Jigsuan? Hindi mo rin maaring ilabas ang larawan ng ganito. Hindi ba? Gusto mo talagang sirain ang kapatid kong babae. Tama ba?
Ang ginagawa mo ay makakasama kay Xiu. Wanyin, mabilis, ipaliwanag mo sa lahat. Hindi ito larawan ni Xiu. Agad na alisin ang larawan. Pero ang larawang ito, hindi ako ang nag-upload. Kung hindi ikaw, sino pa ba? Ang larawang ito, isang tao lang ang pinadalhan mo. Tiyak ikaw yon. Ibig mong sabihin, inaamin ninyo na. Ang tao sa litrato ay si Tang Shiba. Lian. Kahit sino pa ang tao sa litrato. Ganyan ka sa harap ng maraming tao. Ipinapakita ang litrato. Gusto mo bang sirain ang pamilya Tang? Tatay, sinabi ko na. Hindi ko ito ginawa. Sino ang gumawa niyan? Ako ang naglagay niyan. Ginoong Tang Xiu, marami akong mga larawan mo dito. Gusto mo bang tingnan? Ito ang pinapapirma mo sa akin. Tang Xiu at Jixuan. Lahat ng mga larawan. Bukas ang paglulunsad bukas. Dalhin mo lahat ng ito. Pinapayagan mo akong ipakalat ang mga ito. Gumawa ng masama. Pwede mo namang piliing hindi gawin. At nasaan ang mga bagay na gusto ko? Ito. Ito ay para kay Jixuan mula kay Jishai. Lahat ng mga plano na ginawa. Mga kumpidensyal na impormasyon. Saan mo nakuha ito? Dahil ito ay lahat gawa ko. Masaya ang pakikipagtulungan. Tang Xiu, ngayon sa tingin mo pa rin. Nanalo ka ba? Ginawa mo yan ng sinasadya. Sinasadya mong sirain ang aking reputasyon. Hindi ba't ito ang gusto mo? Kung gusto mo si Jixuan ng ganito, ibabalik ko siya sa'yo. Wanyin, pakinggan mo ako. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagpasuyo sa akin. Siya ang nagpasuyo sa akin sa huling sandali. Itong mga larawan, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam. Jixuan, tapos na tayo. Hindi ba? Bakit ganun? Akala ko ay hindi mo na pinapansin ang nangyari noon. Bakit mo kailangan gawin ito? Bakit kailangan mong gawin ito? Malapit mo nang malaman. Tatay. Bastos na bagay. Pinakasalan ka kay Wanyin. Ikaw pa at itong ampon ay nagkakalat sa labas at pinagsasama-sama ang kumpanya. Kung hindi dahil sa iyong nakatatandang kapatid. Tapos na sana kami sa G. Anong magulo? Ang mga tao mo ay nasa. Sunod-sunod na tayong nagkamali sa ilang proyekto. Buti na lang at nandyan ang kuya mo. Agad siyang naglabas ng plano. Kaya hindi nagkaproblema ang pamilya G. Kayo ang nag-udyok sa akin na magkamali. Wala kang kakayahan. Bakit kami ang sisisihin? Ipinahayag ko. Mula ngayon, pinalaya si Jixuan mula sa G-Group. Opisyal nang ipinamamahagi ang G-Group kay Jenhe. Agad na mag-ayos ng eroplano. Ipapadala si Jixuan sa ibang bansa. Tatay. Tatay. Bakit? Bakit mo ako ginaganyan? Dahil ito ang gusto ko. Hindi ito kasal. Maaari mo nang ayusin ang natitirang bagay. Tang Wanyin. Ikaw, babae. Tatay. Sinaktan mo ako. Tatay, paano mo naman nagawang saktan ang ate? Gumawa siya ng napakaningning na bagay. Hindi ba pwedeng saktan? Hindi ganun. Ako ay, tatay. Dahil sobrang gusto ni Xiu si Jixuan. Mas maganda pang pakawalan na lang sila. Hayaan silang magpakasal. Ikaw, magpakasal ka. Matapos kaming makipag-ugnayan sa pamilya G. Nawala na kami ng anumang koneksyon. Bakit pa kami magpapakasal? At saka, sinabi na ni Ginoo G, kahit na magpakasal, hindi ako mag-aasawa ng ganito. Walang hiya na babae, bilang manugang. Pero, kung si Xiu ay hindi mag-aasawa kay Jixuan, ano ang magiging reputasyon niya sa hinaharap? Ano ang dapat gawin? Agad-agad, ipadala si Tang Shai sa ibang bansa. Parang, wala na tayong anak na babae sa pamilya Tang. Tay, 20 taon mo na akong inalagaan. Hindi mo ako pwedeng iwanan ngayon, Tay. Dad. Pakawalan mo na lang ang kapatid kong babae. Asawa, hindi mo rin masisisi si Xiu.
Kung may dapat sisihin, si Jaihe ang dapat sisihin. Kung hindi dahil sa kanya, walang makakaalam tungkol sa bagay na ito. Sapat na! Sapat na! Nasa ganitong oras na tayo. Bakit mo pa sinisisi ang iba? Ikaw ang nagpalambot sa kanya. Tingnan mo si Wan Yin. Ang bait-bait. Kakauwi lang ng 6 na buwan. Para kay Tang Shi. Gumawa ng napakaraming kontribusyon. Tatay, ako ay mula sa pamilyang Tang. Ito ang nararapat kong gawin. Mga ginoo at ginang, sa araw na ito ng press conference, bagamat nagkaroon ng ilang hindi pagkakaintindihan. Ngunit, maraming kumpanya na ang nagpasya. Makipagtulungan sa amin, Tang Shi. Wang Yin, ang ginawa mo, lahat ng tatay ay naaalala. Tatay, tiyak nagagantihan ka niya. Salamat, tatay. Agad na ipadala si Tang Shai sa ibang bansa. Asawa. Tang Wan Yin, hindi kita palalampasin. Kahit na maging multo ako. Hindi kita palalampasin. Ang mga multo ay hindi kayang talunin ang tao. Lalo na mula sa impyerno. Wan Yin, tara na. Salamat, anak. Naipadala na si Xiu. Asawa. Sobrang kawawa si Xiu. Talagang hindi ko kayang bitawan. Pumunta siya sa ibang bansa mag-isa. Karma niya yan. Siyang si Tang Wan Yin, na nagdulot ng problema sa kapatid ko. Si Tang Xiu ang dahilan ng lahat. Kung hindi dahil sa'yo. Hindi sana. Siya na ipadala sa ibang bansa. Ako ang nagpasabi sa kanya at kay Jixuan na magpahiga at magpakuha ng larawan. Ako ang naglabas ng mga larawan sa press conference. Ng mga iyon. Tang Yao, kahit gaano pa kayo ka-close ni Tang Xiu. Ikaw, ang may hawak kay Tang Xiu ngayon. Ito ay kanyang sariling pagpili. Nagsisinungaling ka. Siyempre, ikaw yun. Tang Yao, umupo ka na kumain. O umalis ka na sa akin. Papa, kahit nagalit si Chairman Ji ngayon, pero kaninang umaga, naghanap na ako kay Jaihe. Sang-ayon sila. Magpatuloy sa pakikipagtulungan sa Tang. Ay, ang galing. Oh, may isa pang bagay. Tatay, tungkol sa paglalabas sa merkado, handa na ako. Pero bago ilabas, kailangan munang maghanda. Mas mabuti siguro kung magdaos tayo ng isang charity foundation para maipromote ng maayos ang magandang imahe ng Tang. Ha 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 ha. CJ. Sa'yo na lang ang lahat ng responsibilidad. Gagawin ko ng maayos. Kumain ka. Tang Wan Yin, kahit na paalisin mo ang ate ko, hindi ko pa rin aaminin na isa kang tao ng pamilya Tang. Dahil sa paningin ko, ikaw ay laging isang probinsyang dalaga. Alam ko, iyan ang dahilan kung bakit meron kang kaalaman sa sarili, na hindi ka karapat-dapat maging bahagi ng pamilya ko. Siyempre, wala kayong karapatang maging pamilya ko. Ang aking pamilya. Pipiliin ko ito para sa sarili ko. Bumukas ng kristal. Ginoong Tang, kamusta? Ay Hangi. Tang, sa linggong ito, kabuang. Nakausap ang 5 pakikipagtulungan na nagdagdag ng bentahe ng 23% para sa Tang. At saka, nagsimula na ang proyekto sa resort sa kanlurang bahagi ng lungsod. Nagsimula na rin ang konstruksyon. Walang ginawa si Tang Wan Yin na may problema. Wala. Walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Papalitan ako ni Tang Wan Yin. Kailangan ninyong umalis. May paraan na ako. Hindi ba ito si Tang Xiao? Gagawin mo ang sinabi ko. Bakit ka pa nagtatanong? Tang Wan Yin. Basta mapatunayan na ang ACCC na teknolohiya, ay ikaw ang nakaduplicate. Siguradong papalayasin ka ni Papa. Ang pakikipagtulungan natin ngayon, ang ikatlong punto, ay ang mga karapatan at obligasyon ng bawat isa. Naku, Manager Tang, may problema na tayo. Anong nangyari? Ang aming kakompetensyang grupo, ang Ki Group, ngayon ay naglathala ng bagong line na teknolohiya. Nakapareho ng aming ACCC na teknolohiya. Pareho talaga. At saka, magpapadala pa sila sa amin ng legal na sulat na nagsasabing ang kumpanya namin, ninakaw nila ang kanilang teknolohiya. Ang bagong teknolohiya ng Ki Group ay katulad ng inilabas ng Tang 1 linggo na ang nakalipas. Nauutok na teknolohiya.
Sinasabi ng Qi na 5 taon na silang nagsimulang bumuo ng teknolohiyang ito at nagsampa ng kaso laban sa Tang dahil sa pagnanakaw ng ideya. Ano ba talaga ang nangyayari? Lahat kami ay nakipagkontrata sa inyo dahil sa ACTC. Ngayon, dahil sa inyo, ang teknolohiya ng ACTC ay ninakaw na nagdulot sa amin ng milyong pisong pagkalugi. Kailangan nyo kaming bigyan ng paliwanag. Kung hindi kami magiging palayain mo ang mga Tang. Ayan, Gil. Tang, wala akong pakialam kung anong paraan. Ang ginamit mo para nakawin ang ibang teknolohiya. Ngunit ikaw ang nagdulot ng higit sa 100 milyong pagkalugi sa J. Ang responsibilidad na ito ay tanging sa inyo, mga Tang, dapat managot. Ayon sa kontrata, dapat tayong managot. Ang plagiarist ay si Tang Wanyin. Siya ang dapat managot dito. At ang perang ito, dapat siya rin ang magbayad. Dahil si Wanyin ay ako. Anak ni Tang Heming. Dapat akong managot. Sa pag-ghost strike niya, anong kinalaman namin dyan? Kahit walang kakayahan, gusto pang magtrabaho. Ikaw ang salot sa pamilya Tang. Tang Yao, hindi ba tama ang sinasabi ko? Umupo ka. Hindi ako naniniwala na si Wanyin ay mangungopya. Sa bagay na ito, kailangan pa naming magsiyasat. Nakuha na ng kabilang panig ang ebidensya. Ano pa ang gusto ninyong siya sa atin? Gusto ba ninyong habulin at hindi magbayad? Kailangan nating agad na mag-terminate ng kontrata. Agad na magbayad. Pwede tayong mag-terminate ng kontrata. Pwede tayong magbayad ng danyos. Tang Wanyin, alam mo ba na ang pamilya Tang ay kailangan magbayad ng ganitong halaga dahil sa iyo? Sino ka para mangahas magsalita ng ganito? Dad, paalisin mo na siya sa kumpanya agad. Sino ang makakaalam kung anong gulo ang kanyang gagawin sa hinaharap? Sabi ko na, pwede ang pagkatigil ng kontrata. Pwede rin ang bayad pinsala. Pero bago lahat ng iyon, kailangan ko munang huliin ang taong nag-imbento ng akusasyon sa akin ng pagnanakaw. Ang taong ito, Tang Yao, kilalang-kilala mo ba siya? Ako, paano ko siya makikilala? Mas mabuti nang hindi kilala. Tatay, sinuri ko na, sa loob ng 1 linggo, si Sekretaryo Zhao at ang manager ng teknikal na departamento ng Qi ay madalas na nakikipag-ugnayan. Kahit ipinasa ang pangunahing impormasyon ng ACT. Sa kabilang panig, anong sinasabi mo? Hindi ako. Bakit ko naman sasaktan si Miss Tang? Nga, Dad. Si Tang Wanyin ay sadyang nagtuturo ng sisi. Malinaw na kinopya niya. Pero sinasabi niyang niloko siya ng iba. Ganun ba? Pero ang kumpanya ko, may naka-install na surveillance. Nahanap ko rin. Sa panahong ito, ang account ni Sekretarya Zhao, may madalas na malalaking transaksyon ng pera. Sekretarya Zhao, ipaliwanag mo ito. Itong mga perang ito, ito ay ibinigay sa iyo ng pamilya Qi. Tama ba? Ginoong Tang, sinasabi ko lang ang mga sinabi mo. Kaya ko ginawa ang bagay na ito. Ngayon, hindi mo ako pwedeng iwanan. Kailangan mo akong tulungan. Anong sinasabi mo? Tatay, talagang hindi ko kilala ang taong ito. Tang Yao. Tatay, hindi talaga ako yun. Ilayas mo na siya agad sa kumpanya. Dali, may tao. Dali. May ebidensya ako. Kaya kong patunayan na ito ay, sinabi ni Tang Xiao na gawin ko ito. Si Tang Wanyin ay umaasa lang sa ACC. Kaya siya nandito ngayon. Kunin mo ang mga dokumento ng ACC. Basta't makakapagpatunay na ang ACC ay nangopya. Dalhin mo ito. Tatay. Ang bumangjera mong iyan. Gusto mo bang siraan si Tang at ang pamilya namin? Tatay, ako. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Naiinis lang ako kay Tang Wanyin. Wala ka namang masyadong inisip, ha? Hindi mo ba matanggap si Tang Wanyin? Ginoo Tang, tungkol sa pagpapalaki ng anak, mas maganda kung sa bahay na lang ayusin. Ngayon, ang hinihiling namin ay ang kabayaran. Tungkol sa usaping ito, ako ang may kasalanan sa pagpapalaki. Kami ay magbabayad, hindi kailangan ng kabayaran. Urian Lion, ayon sa kontrata, ito ay mga pinsalang dulot namin. Dapat itong bayaran. Ngunit, wala silang anumang pinsala. Hindi namin kailangan ng kabayaran. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, hindi na kailangang magbayad ng danyos. Pero ang mga teknolohiya ko na, nakunin ni Qi ay mga datos, na walang silbi, yung tunay na mahahalagang datos. Hindi nila nakuha. Sinasabi mo bang totoo? Tunay na pangunahing datos. Walang ibang nakakaalam kundi ako. Kung ipapakalat ng Qi ang datos na ito, magdudulot lamang ito ng mas malaking problema. Narito na. Sabi sa online, ang teknolohiya ng Qi, may malubhang depekto na maaaring magdulot sa kumpanya ng malaking paglabag sa data. Maraming kumpanya na ang naghabol kay Qi para sa kompensasyon. Ngayon, si Qi ay bankrupt na.
ang aming LCCC na teknolohiya ay hindi magkakaroon ng anumang problema. Issue sa paglabag ng datos. Sa katunayan, mas mapoprotektahan pa nito ang datos. Kaya't mapoprotektahan din ang seguridad ng kumpanya. Kayo pa ba ay magbabayad ng penalty sa kontrata? Tunay ngang hindi pangkaraniwan si Miss Tang. Ginoo Tang, napakapalad ng anak na tulad niya. Talagang ikinagagalak at ikinagagalak ko ito. Ayan, Gil. Tang, inaasahan ko ang ating susunod na pakikipagtulungan. Tatay, patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako mangangahas muli. Ang hinihiling ko lang ay patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Nangangako ako. Susunod na ako sa inyong mga salita mula ngayon. Tatay. Daddy. Sa totoo lang, gusto ko rin, mapatawad mo ang bunso. Sa kabila nito, binilihan mo siya ng malaki ang inaasahan. Pero, malapit nang ilunsad si Tangshi. Sa kakayahan ni Tang Yao, sigurado ka bang kaya mong pamunuan ang kumpanya? Papa, isa lang ang mali kong nagawa. At hindi naman ito malaking problema. Huwag kang makinig kay Tang Wanyin. Isa siyang babae. Na lang ang gagawin ay maghugas ng ulo. Papa, iniisip ko lang ang ikabubuti mo. Ang Tangshi ay pinaghirapan mong itayo. Gusto mo bang makita itong masira? Sa kabuuan. Tang Wanyin, tumahimik ka. Ikaw, isang probinsyang batang babae. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Tumahimik ka. Tama ang sinabi ni Wanyin. Tang Yao. Walang responsibilidad. Responsibilidad ng isang kumpanya. Papa, mag-alala ka lang. Aalagaan ko ng mabuti si Tang Yao. Siguraduhin kong sa huli niyang buhay, walang kakulangan sa pagkain at damit. CJ, huling tunog. Sa hinaharap, kayo na ang bahala sa kumpanya. Grupo ng Tang. Opisyal na inanunsyo ng langit na ang grupo ay pamumunuan ng panganay na si Tang Wanyin. Tang Wanyin, representante bukas ng Tang para sa bukas. Dadalo sa D. Tang Wanyin, kinakawad mo ang lahat sa akin. Hindi kita pababayaan. Ipagdiwang natin, ang Tang Group, opisyal nang nakalista. Inaanyayahan ang namamahala ng Tang. Si Qianji, Tang Wanyin ay umakyat sa entablado upang tumunog ng kampana. Inaanyayahan ang namamahala ng Tang Group. Si Qianji, Tang Wanyin ay umakyat sa entablado. Nasaan si Wanyin? Agad na tawagan siya. Walang sumasagot. Inaanyayahan ang namamahala ng Tang Group. Umakyat ka sa entablado. Dapat sana ibigyan kita ng pagkakataong makaligtas. Ngayon, ikaw na ang naghahanap ng iyong kapahamakan. Kunin mo ang lahat ng bagay sa kanya. Kunin mo lahat. Agad siyang ipadala sa ibang bansa. Hindi pwede. Huwag galawin ang mga bagay ko. Hindi ako aalis sa ibang bansa. Tang Wanyin, maghintay ka sa akin. Sino ang makakapag-isip na ako, isang ganitong tao, ay magiging ganito ngayon, na pinapahalagahan ng marami ang mga bagay na hindi makakapagpatay sa akin. Sa huli, mas magiging malakas ako.